Nanan. Nanan, Lola. Lola. Lakasan mo ang loob mo, magiging maayos ka rin. Bawal ang mga hindi kapamilya. Lola. Binibini, ikaw ba ay kapamilya? Oo. Nasaan ang mga magulang mo? Ang kalagayan ay kritikal. Kailangan na ang operasyon. Pirmahan mo ang kritikal na abiso. Tawagan mo ang mga magulang mo para pumirma kaagad. 18 na ako ngayon. Ako na ang bahala. Hayaan mong ako ang pumirma. Bayaran mo na ngayon. Magbayad ka na sa kaha. Ganito kalaki. Binibini, huwag kang matigas ang ulo. Tumawag ka na sa magulang mo. Kalagayan, hindi na maghihintay. Doktor, pakiusap. Iligtas mo ang lola ko. Nakikiusap ako. Sagipin mo siya. Kukuha ako ng pera. Pupuntahan ko na agad. Agad-agad. UAV. Pakasal tayo. Payag ka na. Halik, halik. Tatay. Tatay, may sakit si Lola. Kailangan niya ng operasyon. Pwede mo ba akong pahiramin ng pera? Anong ginagawa mo dito? Wala akong pera. Hindi ako tunay niyang anak. Wala akong obligasyon. Nasustentuhan siya sa pagtanda. Pero itay, pinalaki kayo, ni Lola at Lolo. Pakiusap, malubha na ang kalagayan, ni Lola ngayon. Nabayaran ko na ang sustento. Sobra na ang nagawa ko. Show Janet. Hindi ka naman niya kadugo. Bakit ka nagkakagulo? Payo ko, iwan mo na yang pabigat. Sa mundong ito, kanya-kanyang sikap, o mapipilan ka. Itay, kailangan ko, iligtas si Lola. Babayaran kita, kapag kumita na ako. Sabi ko na, wala akong pera. Lumabas ka na, huwag mong sirain ang kasal. Huwag mong bastyusin siya. Ikaw siguro si Xiaonan. Halika, tulungan kita. Ikaw, ang pera ng tatay mo, para sa anak na lalaki, sa tiyan ko. Wala kang makukuha, sumuko ka na. Heto. Bumangon ka muna. Ako, hindi nagdadala ng maraming pera. Kunin mo ito, panggastos mo. Ayaw ko niyan. Mahal. 20. Walang kwentang bata. Pangahas kang kausapin ng asawa ko, ikaw at ang walang silbing ina mo, ay mga bastos. Sinta, ayos ka lang ba? 20. Baka dapat, ikansela na natin ang kasal. Ayaw sa akin ng anak mo, hindi ko. Kayang mabuhay, kasama siya. Hindi pwedeng kanselahin. Huwag kang mag-alala, Sinta. Sisiguraduhin kong hindi na makakaabala sa ating buhay, ngayon din. Tatay, ano ang sinabi mo? Ako ba'y talaga iyong tunay na anak? Manalig ka sa gusto mo. Ang dokumentong ito, magwawakas ng ating relasyon bilang mag-ama. Hindi mo na ako kailangang sustentuhan. Mula ngayon, huwag mo na akong makita. Pirmahan mo na ngayon, huwag mo akong pilitin. Sige, pipirmahan ko. Pero una, ibigay mo ang pera, para sa paggamot ni Lola. Oh, naalala ko tuloy. Ang dokumentong ito, magbabasura sa kasunduan ng pag-ampon. Ibalik mo sa matandang yon. Tapos na tayo ng tuluyan. Ikaw at ang matandang yon, hindi makakatanggap kahit sentimo mula sa akin, kailanman. Shu Wenting, wala ka bang konsensya? Bakit ayaw mo tulungan si Lola? Kaiyahiya, pangahas kang magsalita sa akin. Ako ang ama mo. Tao, papirmahin ang walang kwentang to, ng kanyang hinlalaki. Bitawan mo ako.
Nanen. Pasensya na. Kunin mo ang perang ito. Para sa paggamot ng lola mo. Mahal. Ituloy na natin. May nagsasabi, magiging snow ngayon. Magmadali tayo. Sige, tara na. Huwag kang magpanggap na marangal. Kinuha mo pa rin ang pera. Kahit 200 yuan importante. Sa tingin ko, yung sakit ng lola ay peke lang. Ang mga kabataang babae ngayon, gagawin ng lahat para sa pera. Tingnan mo to, nasayang lang ang kanyang pagsisikap. Mismo ang kanyang ama, ay tumiwalag sa kanya. Lubusan ng itinakwil. Narinig ko, mga babaeng kasing edad niya, nagbebenta na ng kanilang katawan para sa pera. Lola, hintayin mo ako, makakahanap ako ng paraan para mailigtas ka. Nanay. Lola, siya po. Nanay. Hoy, may iba ka pang anak? Haha. Impossible. Paano ako magkakaroon ng anak na ganito katanda? Sino ka? Bigla-bigla mo akong tatawag na nanay? Wang ma, ano ba to? Lahat na lang ng galing kalye. Dadalhin ninyo dito. Pasensya na po, madam. Ako po. Nanay. May sakit po ang lola ko. Pwedeng makahiram ng pera. Pampopera niya. Hindi mo ba ako naririnig? Hindi ako ang ina mo. Sudyanan, kung tatawagin mo akong nanay ulit, gagatin kita. Makinig ka, huwag mong sirain ang pag-asam kong mag-asawa ng mayaman. Tita. Pakiusap, pahiram naman ng pera. Hindi ito bahay ampunan. Lahat ng pulubi na dumadat, pagbibigyan ko. Ikaw, scammer ka ba? Nagpapanggap na kawawa. Para lokohin ako. Hindi po, may sakit talaga si Lola. Nasa ICU na po siya. Anyway. Mahal, ang saya-saya ko. Nasira ng pulubing iyon. Narito ang $1,000,000. Pumunta ka't bumili ng mga bag mo. Mahal kita, asawa. Nanay, nakikiusap ako sa'yo, pahiramin mo ako ng pera. Kapag kumita na ako balang araw, babayaran kita. Nanay, Panaginip mo na lang yan. Wang ma, samahan mo siyang lumabas. Opo. Mula ngayon, walang pahintulot. Ipinagbabawal siyang pumasok dito. Naiintindihan ko. Opo, Imbrethu. nanay, nangangako ako. Huling-hiling ko na to. Kailangan ko lang ng 180,000. Nanay, pakiusap. Kung hindi natin ililigtas si Lola ngayon, hindi siya makakaligtas. Nanay. Nanay, pakiusap. Ang buhay ng matandang iyon ay walang halaga sa akin. Lumabas ka. Nanay. Nanay, nakikiusap ako. Iligtas niyo si Lola. Nakakahaba. Magmamano ako sa'yo. Iligtas niyo si Lola. Pakiusap, nanay. Binibini. Narito ang $5,000 mula sa sweldo ko ngayong buwan. Kunin mo muna ito. Hindi mo kailangang magmadali magbayad. Salamat. Maraming salamat. Wang ma, kailan ka na mapagbigay? Magbigay ka lang ng pusi. Lumayas ka sa pamilya. Gretho, pakiusap. Binibini, patawad. Hindi ko kayang mawalan ng trabaho. Bakit? Bakit ganito ang trato sa akin? Ayaw ko ng mga tao, nagpapakita ng kabaitan, para ipakita ang kalupitan ko. Sudyanan, kapag nakikita kita, naaalala ko ang hirap na tiniis ko noon. Tandaan mo, wala akong anak na babae, at hindi ko hahayaan. May humadlang sa pag-asawa ko ng mayaman. Layas? Nanay, nakikiusap ako. Iligtas niyo si Lola. Magmamano ako sa'yo. Pakiusap. Nakikiusap ako sa'yo. Pakiusap, nanay.
Binibini. Tumayo ka na. Binibini, nagdudugo ka. Wangma, sabihin mo sa mga guardia na ipagbawal magpakailanman ang pulubi. Alisin ninyo silang lahat sa harap ko. Layas na kayo. Kung napupuot ka sa akin, bakit mo pa ako ipinanganak sa mundo? Hello. Anong nangyayari? Pupunta na ako dyan. Lola, gising ka na. Kumusta pakiramdam mo? Nanan, bakit ka ganyan kabasa? Magpalit ka na agad ng damit. Huwag mo akong alalahanin. Lola, Okay lang ako. Lola, masakit ba ng sobra? May pera ako, kukuha ako, ng pampawala ng sakit ngayon din. Hinti ka dito. Kumusta? 2 pampawala ng sakit, kabuuan ay 235 piso. Anong paraan ng pagbabayad? Cash. Madaliin mo. Salamat. Peke ang perang ito. May peking pera dito. Miss, paano ka gumamit ng peking pera? Kukumpistahin ko ito. Sunod. Imposible. Pakitingnan ulit. Sabi ko na peke ito. Nurse, nasasaktan ng lola ko. Mangyaring resetahan ng 2 kahon na pampawala ng sakit o 1 kahon na lang. Kahit isa, okay na. Di mo ba nakikita ang pila? Umalis ka kung di ka bibili. Huwag mong antalahin ang gamot ko. Sa edad mo, di mo pa alam ang tunay sa peke? Ikaw ba'y nandito para manloko ng ospital? Mga kabataan ngayon, kahit anong kalokohan, susubukan nila. Bilisan mo na. Hindi ako. Pamilya ni Weiji, saan ka napunta? Ang lola mo'y pansamantalang stable lang. Hindi siya magtatagal kung walang operasyon. Doktor, maaari po bang una ninyong oprahan ang lola ko? Nakikiusap ako sa inyo. Kapag nakapag-ipon na ako, babayaran ko lahat ng gastos. Agad-agad. Pasensya na. Hindi po ito pinapayagan ng ospital. Kung hindi mababayaran bukas, kailangan naming paalisin kayo. Sa edad ng inyong lola, ang pagtigil sa paggamot ay maaaring biyaya sa nakakubli. Magsiyapag kayo sa lalong madaling panahon. Doktor. Lola. Pasensya na po. Kasalanan ko lahat ito. Wala na akong mahiraman ng pera. Huwag kang umiyak, Nanan. Umuwi na tayo. Wala nang paggamot. Ako. Namimiss ko na si lolo mo. Lolo, nandito ka ba para sunduin ako? Lola. Nanan, ayos lang si Lola. Ako, magpapahinga na ako. Lola, kailangan mong magpakatatag. Lolo, nariyan ka ba? Pagpalain nawa si Lola, tulungan siyang malampasan ito. Basta maligtas si Lola. Payag ako. Isasakripisyo ko ang 10 taon ng buhay ko. Lolo, bumalik ka talaga. Mabuting apo. Noon ay nais ni Lolo na kunin si Lola nang makita ang iyong pagmamalasakit at pagiging masunurin. Huwag na. Dapat na, makasama mo pa siya ng ilang taon. Mabuting apo, sa ating bakuran at bukid. Sa ilalim ng puno ng chiko. May nakabaon na bol ng mga yaman ng ating mga ninuno. Hukayin mo. Makakapagligtas ito ng buhay ni Lola. Makatutulong din ito sa iyo. Malutas ang lahat ng problema mo. Sana ay alagaan mong mabuti si Lola. Lolo, aalis na ako ngayon. Lolo. Panaginip lang ba iyon? Bol ng kayamanan. Jishu, sa wakas, nakarating ako. Ayon sa record, anak kay Ginang. Wei, ang tanging anak niya. Ang singil sa operasyon, hindi pa nababayaran. Sa kalagayan niyang malubha, kung hindi maoperahan agad. Nasa peligro ang buhay niya. Mahal. Ang baho ng lugar na ito. Ginagago ba tayo ni Janen? Para tayo ang magbayad. Ang putang inang babaeng to. Naglakas loob na. Ilagay ako sa emergency contact. Doktor, wala na akong kinalaman. Sa matandang yun.
Kausapin niyo si Shu Jianen. Sa lahat ng bagay. Pero, mamamatay na rin naman siya. Sayang lang sa pera. Anong silbi ng operasyon sa edad niya? Doktor, tumatanggi kami sa paggamot. Sabihin mo kay Jianen, mag-ayos ng libing. Umuwi na tayo. Ginoo. Ginoo, pumirma kayo rito para itigil ang paggamot. Matigas ang ulo mong matanda. Ayaw ipagbili ang bahay para sa negosyo ko. Ngayon mamamatay ka na. Nasa poder ko ka. Pipirmahan ko. Mahal, ang galing mo. Pirmahan mo na. Anong ginagawa nyo? Shu Jianen, tinutulungan kita. Alisan ng pabigat. Jianen, wala nang pag-asa lola mo. Huwag mo nang sayangin ang oras. Pinutol mo na ang relasyon, kahapon pa, wala kang karapatang magdesisyon sa paggamot. Dok, hindi ako sisuko. Ituloy ang operasyon agad. Pero ang bayad. Pambayad ko ito, ang bol na pamana ng pamilya, isasangla ko sa inyo. Operahan na agad. Ano? Ball na may kayamanan? Nakakandado. Sa mahabang panahon ko rito, hindi ko narinig ang tungkol sa kayamanang ball. Shu Jianen, saan ka natutunan? Mga panlulokong ito. Ball ng kayamanan? Hindi mo man mabuksan. Jianen, ang lakas ng loob mong lokohin ang ospital. Binibini Shu, ito. Bakit hindi mabuksan? Doktor, sinabi ko na sa'yo dati, may laman ito. Akala ko ginto o alahas. Isang walang kwentang klorera? Doktor, sabi ng lolo ko, ang laman nito, ang makakapagligtas sa lola ko. Antigo siguro itong klorera. Isasangla ko to, sa ospital ninyo, operahan nyo na siya. Antigo, nanen, huwag kang magpahiya. Nakabili na ako ng 3, nito sa Chang. Sa 100 yuan lang. 3. Ito. Porcelana ito mula Yuan Dynasty. Binibini. Pakibaliktad nga, para makita ang marka sa ilalim. Brookill. Yuan blue and white. Ang ganda. Ang hugis. Nagkakahalaga ng 100 milyong yuan. Ano? 100 milyon? 100 milyon ang florang ito. 100 milyon. Doktor, narinig mo ba yun? Isasangla ko tong klorera. Sa ospital nyo, operahan nyo na ang lola ko. Ano? Ang ginagawa nyo? Wang, bakit kayo nagkakatipon dito? Hospital ito. Direktor, ito pong dalaga. Gustong isangla ang florang pamana para sa operasyon ng lola niya. Kalokohan, hindi tumatanggap ng sangla ang ospital. Walang pautang na may sangla, hindi ito nangyari dati. Igler Auntie, tanggang tanga. Ito ay 100 milyong yuan na kayamanan ng Yuan Dynasty. Handang-handa siyang isakripisyo ito para iligtas ang lola niya. Bakit hindi tayo tumulong? Naiintindihan ko na. Kayo ba'y kasabwat ni Shu Jianen? Napanood ko na tong scam sa legal shows. Peke na Antigo para lokohin ng tao. Kaya pala pamilyar ang itsura nito. Lolo, hindi pwede. Ideklarang Antigo. Nasaan ang ebidensya? Binibini, kung mahirap kayo, may financial aid kami. Pero, ang panluloko sa publiko ay, dadalhin namin kayo sa presinto. Hindi ito scam. Tama, niloloko niya kayo. Dalhin niyo sa pulis. Evil. Ilang taon na ako sa collection industry. Paano niyo nasabi na scammer ako? Si Master Chen Baoquan ng Antigo. Kilala niyo ba? Naka-livestream siya ngayon. I-connect na ang video call. Hayaan ang ekspertong humusga. Salamat sa super chat ni Shen Antiques. Lao Shen, bakit nakalib ka? Lao Chen, tingnan mo. Ito, kilalanin mo ito. Ang florerang ito, Yuan porcelain ito, Lao Shen. Ilapit ang kamera sa artipaktos. Hi! Malilinaw na disenyo, walang sira sa pagkakatago, tiyak na tanda ng dinastya. Ito,
Yuan Dynasty Blue and White. Florera na may maswerteng simbolo. Lao Shen. Ito. Saan mo nakuha ito? Lao Chen. Ano ang iyong tansya sa halaga? Naaalala ko, noong huling Sotheby's auction. Kahawig na kalagayan, na ibenta ng 130 milyon. Ang mga disenyong ito, mas maganda. Pinakamababa. Tansya. 200 milyon. HM, narinig nyo, si Expert Chen? Sabi ko sa inyo, hindi nagkakamali. Pamana ni Lolo. Walang anuman. Teka, Lao Shen. Ang florerang ito, hindi sa'yo. Hindi. Ito, sa babae ito. Ang babaeng ito, florera mo, saan galing? Pamana ng pamilya. Bilis ngayon na. May napansin ka ba? Kunin mo, I donate sa museo. Ako, di na makakatulong pa. Lao Chen. Ikaw, anong ibig sabihin? May tatak ng imperyo itong florera. Florerang ipinagawa ng emperador. Ikaw, kumbinsihin mo siyang, I donate ito. Kung hindi, pinakamababang, 5 taong sentensya. Pamana ng pamilya. Kwento ni Lolo. Nagbibiro ka? Patay na si Lolo. Ninakaw mo yan? Mahal. Problema sa batas. Tumawag ng pulis. Pagnanakaw ng antigo. Krimen. Oo. Tumawag ng pulis. Isusumbong kita. Legal na pag-aari. Ayon sa multo ni Lolo, pamana daw ito. Ibigay mo. Ginagawa ang tama. Shu Janen. Kahihiyan ng angkan Shu. Ibigay mo. Anong ginagawa mo? Anong balak mo? Lumayo kayo. Kailangan ito para sa operasyon ni Lola. Teka, Lao Shen, ikaw, kunin mo yung bagay. Sa paanan niya, bilis. Ito, kautusan ng emperador. Binibini, mga ninuno, apelyidong Xu. Oo. Ang florerang ito, handog ng hari, panahon ni Emperador Renzong, ipinagkaloob sa mga ninuno. Binibini, ay naku, Enmatsu, nasa City Hospital ka na ngayon, di ba? Pupunta na ako agad, patingin naman, yung antik na may dekreto ng emperador. Hintayin mo ko. Lolo Chen. Libo-libo ang nanonood sa livestream. Para makita ang paborito niyang antigo. Aalis lang ng ganyan, hindi pa rin nagbabago ang pagiging mainipin. Narinig mo ba si Master Chen? Sasabihin mo pang nagsisinungaling ako? Binibini, ang banggang ito mo. Napakahalaga talaga. Hindi pwedeng iwan sa ospital. Paano kung masira? Kung papayag ka, ang pamilya ko ay may-ari ng auction house. Nagkakahalaga ng hindi bababa sa 200 milyon. Mahal, 200 milyon yan. Babae lang si Nanen. Mapapasaiba na siya pag nag-asawa. Ang anak nating lalaki, ang magpapatuloy ng angkan. Yung matandang bruha, naglakas loob maglihim sa key, lahat ng perang ito. Hindi ko ibibigay sa torrentadong yun. Nanen, ang card na ito ay may 300,000 dito. Kunin mo agad. Para sa hospital bills ni Lola, maghanda para sa operasyon. Masyadong mahalaga ito. Huwag mong ihulog. Ako na ang magbabantay. Anong ginagawa mo? Anong balak mo? Bakit ka umiiwas? Ayaw mo bang iligtas si Lola? Nanen, ang ospital. Hindi pwedeng magbenta ng antek dito. Hayaan mong ang tatay mo, ang munay bantayan ito. Mag-focus sa paggamot kay Lola. Ibabalik natin ito pagkatapos. Tingnan mo ang hirap ni Lola. Hindi mo pwedeng ipagpaliban to. Teka. Bilyon ang halaga ng antek na to. 300,000 lang ang alok. Iska-scam mo ba? MS, Shu, babayaran ko. 200 milyon. Cash na transaction ngayon din. Wala kang dapat alalahanin. Para sa paggamot ni Lola, 200 milyon yan. Tandang baliw ka. Paano mo nagawa? Maglabas ng ganyang kalaking pera. Sinong niloloko mo? Sinong nagsabing hindi ko kaya? Lolo. Si Mr. Shen, ang pinakamakapangyarihan. Sa Yuncheng. Yishen, ang matandang ito. Lolo mo pala. Jishen. Sino si Jishen? Pinakamayamang pamilya sa Yuncheng. Pinuno ng Shen conglomerate. Hindi natin sila kayang kalabanin. Makapangyarihang tao. Mahal, 200 milyon ang florera. Sa perang ito, di na tayo maghahirap. 200 milyon. Di natin palalampasin si Shu Janen. Sakto ang dating mo. Bayaran muna ang hospital. Ipa-opera na ang lola niya. Direk, alam mo na ang gagawin. Ito ay utos, hindi suggestion. Lahat maghanda para sa operasyon. Teka, tungkol sa florang yan. Hindi pa tapos ito. Ako ay Shu. Ang pamana. Dapat mapunta sa akin. Buhay pa ako. Bakit nasa inyo? Tinaliwan nyo si Lola. Kahapon. Palabirong bata ka. Plano mo lahat ito. Ituturo ko sa iyo ang respeto. Tama na.
Yuan, palayasin ng dalawa, sa labas. Ngayon ko lang nakita, kayong dalawa, nang mahirap kayo, walang awa, at puso, ngayon nagmamakaawa. Makinig kayo, simula ngayon, Binibining Shu, protektado ng mga Shen. Ito ay pamilyang usapan, huwag makialam. Nang itakwil nyo, kami ni Lola, naging estranghero na kami. Patunay ang dokumentong ito, formal na ipapatupad ng abogado. Mula ngayon, wala na tayong relasyon. Walang utang na loob, isang salita pa, sasampalin kita. Mahal. Mga gwardya, palayasin nyo. Bitawan mo ako, Shu Jianan, ama mo ako, walang hiya. Nan, kapag tinalikdan ka nila, magsisisi kang tumalikod. Sa pamilya, bitawan nyo ako. Pakawalan niyo ako, Salamat. pagalingin muna siya, huwag isipin ang gastos. Ang Florera. Pwedeng antayin, pag stable na si Lola, pag-uusapan natin. Tingnan mo ako. Lumapit ka. Hawakan mo itong maayos. Lola, magiging okay ka na. Hard. Lolo, ngayong pagkakataon, magkano naman ang nakuha nila ngayon? Nakaw, huwag kang magbiro, maliit na naman ang tingin mo sa akin. Noong nakaraan, may kumuha ng mga pilak mula panahon ng Republika. Pinilit mo bilhin yon. Anong nangyari? Nakaabang lang sila para sa'yo, at noong isa pang panahon. Tama na, hindi ko alam ang mga barya noon. Porcelain ito, ekspertong larangan ko. 200 milyon, Yuan, kunin mo ang tseke. Hindi ka naman nagdedeliryo, 200 milyon, ang lakas ng loob ng dalagita. Kay kapal ng mukha. Manghingi ng 200 milyon. Ang Florang yan, Yuan Dynasty Blue and White, 200 milyon, ay tunay na barat, isulat mo ang tseke, kailangan ng dalaga, ang pera ng Mad Alien. Lolo, Lolo Shen, nasa operating room na. Ang lola ko. Salamat sa tulong ninyo ngayon. Ipagbibili ko na ang Florera. Pangako ko, naaalagaan kong mabuti, ang kayamanan, ng pamilya ninyo, Yuan. Dalhin mo ang tseke. gusto kong makita. Kung paano mo nagawang, mautos si Lolo ng ganon kadali. Binibining Su, magkano ang hinihingi mo? 200 milyon? Inaasahan ko na, hindi ka ba masyadong matanda para maghanap ng totoong trabaho, kesa manloko? 2 milyon. Ano? 2 milyon, akala mo madali akong lokohin. Nagbabawas ng lugi, kasundo. 2 milyon para sa kaligayahan ni Lolo. Sang-ayon. Kalokohan, hindi mabibili ng 2 milyon, ang hawakan ng Florera. Hindi ako nagsisinungaling. Shen matanda, nasaan si Binibining Su? Huwag mong ibenta ng mura. Tinasa ko ito, nang hindi bababa sa 200 milyon, maaaring umabot ng 400 milyon sa subasta. Naku, ito. Tunay na Yuan Dynasty Blue and White porcelain ito. Ang kondisyon ay buo na walang sira. Itong kautusang imperial ay walang kahit munting pinsala. Lao Shen, ito. Binibining Su, ang buo ng inyong pamilya ay tiyak na pambihira. Maaari ko bang, ngayong araw, ay mabigyan ng karangalan na makita ang laman nito? Master Chen, pamana ng pamilya ay may espesyal na halaga. Huwag na nating usisain ng husto. Nagpadala ako sa pagkauso. Ako'y na lang magpapahalaga sa kayamanang sa kasalukuyan. Teka, hindi mo ba pinaghinalaan? Si Nanen ay sinungaling noon, Lolo, dapat sinabi mo sa akin na inimbitahan mo si Master Chen para patunayan ito. Binibining Su, ang 200 milyong pangako ni Lolo ay nananatili. Gayon din, humihingi ako ng paumanhin sa kalyasaan. Paumanhin. Hindi kailangan ng ganoon karami. Sapat lang para sa paggamot at paggaling ni Lola. Ang tunay na halaga ng antigo ay higit pa sa salapi. Heto. Ang tseke. Well, salamat, Ginoong Shen. Ako'y babalik na kay Lola. Yili, ito'y talagang nakakamangha. Imbestigahan mo ang isang tao para sa akin. Lola, matagumpay ang stent procedure mo at gumagaling ka na. 1 linggong pagmamatsyag bago ka mapauwi. Akala ko'y mamamatay na ako muli.
Ayaw akong iwan ni Lolo kaya pinabalik ka. Oo nga pala. Ang bandang galing sa ball, ang pinagbilhan ay pangbayad sa mga gastusin ni Jishen. Hindi pa na-encash ang Zaiking ito. Well, sino ang mag-aakalang ang bowl ay puno ng kayamanan? Lola, bibili na ako ng gamit paaralan. Tutulungan ka ng nurse sa anumang kailangan. Sige, huwag kang magtipid. Sige, Palem. Nanay, Anong dahilan ng pagpunta ninyo rito? nanay, ito ang manugang ninyo. Dumalaw kami sa inyo. Inay, Wala ako. Anak na hindi ililigtas ang sariling ina. Labas kayo. Nanay, ang manugang ninyo ay buntis na. Para manganak ng lalaki, naubos ang lahat ng ipon ko. Nanghiram pa ako ng pera, balak kong dalhin, kinabukasan. Inay, kasalanan ko lahat ito. Ang pagbubuntis, naghahalaga ng malaking pera. Nanay, hindi ba ninyo gustong magkaroon ng apo para ipagpatuloy ang pamana ng asawa ninyo? Sino ang may pakialam? Inay, babalatan ko ng mansanas para sa inyo. Hoy, sino ka? Kami na ang bahala kay nanay. Pwede na kayong umalis. Umuwi na kayo. Inay, kumain kayo ng mansanas. Mamasahe ako ng likod ninyo. Pangulo, si Ginang, Shoujanen, pinalaki ng kanyang mga lolo't lola, mula pagkabata, hindi naging presente ang mga magulang, top-notcher ngayong taon, sa entrance exam ng Yuncheng University, para alagaan ang kanyang lola. Tumanggi siya sa Tsinghua, Peking University, pinili ang Yuncheng University. Ayon sa investigasyon, mababa ang tsansa ng pandaraya, malabong mangyari. May-encash na ba ang Seke? Hindi pa. Pumunta sa ospital. Naiintindihan. Inay, bukas po, hindi na kami makakadalo, para samahan kayo, para magkaroon kayo ng apo, ipinagbili pa namin ng bahay. Simula bukas, kailangan kong magtrabaho ng Mad Alien, para sa gatas ng bata. Hay, Inay, kasalanan ko ang lahat. Hirap paniwala ang pinagtrabaho si Wenty, sa kanyang edad para sa gatas. Ang hirap talaga. Magkano ang kailangan nyo? Para sa postpartum care ni Meng Yuan, at gatas ng sanggol, ituring nyo na lang pong hiram. Babawi rin po ako. Nagsusumamo. Kayo ba para magpaam? At manloko ng pera? Inay, hindi po. Natuto na po kami sa mga pagkakamali namin. Para po ito sa inyong apo. Ipinagbili ni Nana ng antique vase para sa pondo ng bata sa ganitong halaga. Kung magnanakaw kami, hindi kami mangganggawa ng maliliit na halaga. Inay, siguro kami na ang bahala. Magtatrabaho kami ni Wenty. Kaya naman siguro, ang isang anak. Wala pa akong cash. Hindi pa na-encash ang Seke. Para maging pera. Wala pa ito ngayon. Yung bayong, 200 milyong yuan na cheque. Bata pa si Nanen. Baka siya manloko. Kilalang kumpanya ang Shen Corp. Hindi sila manloloko. Inay, mapanlin lang ang negosyante. Dapat maging maingat. Ibigay na natin ang cheque kay Wenty para ma-encash. Kailangan namin ng pera. Inay, huwag kayong mag-alala. Mapupunta ang pera sa inyong bank account para walang problema. Anak ko, sa pagkakataong ito, dapat tuparin ang pangako mo. Huwag po kayong mag-alala. Tutuperin ko po. Lola, huwag po. Nanshu, usapang matatanda ito. Huwag kang mag-alala. Nan, huwag kang kabahan. Ang tatay mo, nag-aalala sa pera. Baka ma-freeze. Sinusuri niya para sa atin. Siya ay nasa hustong gulang. Mas maraming karanasan. Tama, Nan. Mag-focus ka sa pag-aaral. Iwan mo sa amin ang mga bagay-bagay. Lola, huwag kang maniwala sa matatamis nilang salita. Noong nagkasakit ka, takot silang maging pabigat kami. Pilit akong pinapirma ng kasunduang pagtanggal ng pagiging magulang. Tinanggal ang suporta. Ito ang patunay. Itinago ko dahil sa takot sa reaksyon mo. Hindi masabi agad. Ano? Hayop ka. Walang utang na loob. Paano mo nagawa ito? Papatayin mo. Kami ni Nan. Akala ko pa naman, nagbago ka na. Ipinagkanulo mo. Ang tiwala ko. Ibalik ang pera. Isuli mo. Iabot mo. Ang akin ay akin pa rin. Walang bawian. Tiniis ko ang pagmamaktol mo para sa 200 milyon. Ang kayamanang ito ay akin lang. Ang walang kwentang batang yan.
Walang karapatan. Bilisan mo, ibigay mo ang pera. Ang perang yan. Pang tuition ni Nan. Ibalik mo na. Nan, kunin mo, agawin mo. Su Wenting, ibalik ang cheque. Magbayad ng tuition. Tigilan ng kalokohan. Noong may pera ka, ikinubli mo. Ngayon ay, bubugbugin kita. Bitawan mo ako. Nan. Mahal, tulungan kita. Bitawan mo ako, batong bata ka. Sa akin at kay Lola ito. Ibalik mo yan, patayin mo siya. Suntukin mo, bugbugin mo. Bugbugin mo. Bitawan. Mahal. Cheque. Ginutay-gutay mo ang cheque. Kung hindi ko makukuha, hindi mo rin mapapakinabangan ng perang yan. Ikaw, karapat dapat sa 200 milyon. Umalis na tayo, mahal. Alis. Nan, Lola. Paumanhin na, Nan. Kasalanan kong madaling maudyukan. Paano ka na magpapaaral bukas? Anong gagawin natin? Lahat ito kasalanan ko. Stang inang suwente. Lola. Pinaghirapan ko siyang palakihin. Paano ko napalaki ng ganitong walang pusong hayop? Lola. Anong ginagawa mo? Lola. Nan, hindi natin kayang magpa-ospital. Hindi ako mananatili. Tulungan mo akong mag-check out. I-discharge mo na ako. Lola, sabi ng doktor, kailangan mong bantayan. Tipirin ang pera. Aalis na ako. Lola. Pauwiin mo na ako. Kailangan ko nang umalis. Nan. Tol, tingnan ninyo ito. Bagong semestre, bagong simula, nagsimula na ang klase. Yung mga bagong estudyante, ang gaganda. Shujanen. Profesor, galing ako sa History Department. Cultural Restoration ang major ko. Nandito para magparehistro. Matrikula at dormitoryo, kabuang 8,000, ibang bayarin, ilalagay sa campus card, cash o mobile payment. Profesor, may 1,000 ako dito. Pwede ba? Humingi ng palugit. Nangangako ako. Babayaran ko lahat agad. Shujanen, hindi ko akalain. Kahit sa kolehiyo, wala ka pa rin pera. Di mo kayang magbayad. Nakakahiya. Na magkaklase tayo. Mga kababayan, tingnan ninyo ito. Tara na, mga kasama, ika-21 na siglo na. Ganito pa rin ang nakikita natin? Di makabayad ng matrikula? Kilala mo ba siya? Kaklase ko siya noong high school. Magkakilala kami mula pagkabata. Nabalitaan kong siya'y umaasa sa tulong para sa mahihirap. Kung wala kang pera, bakit pa mag-aaral? Mas mabuti pang magtrabaho. Huwag kang ganyan magsalita. Nakapasa siya sa sariling kakayahan. Kahanga-hanga yon. Binibini. Ang acceptance letter ay may nakasulat tungkol sa pautang. Ang mga detalye, bakit hindi ka nag-apply ng maaga? Pasensya na po, guro. May sakit kasi ang lola ko. Kaya nahuli ako. Magbabayad ka ba o hindi? Kung hindi, umalis ka na. Huwag mong patagilan ng pagpaparehistro. Nga naman, nakakaharang sa daan. Guro, patawad sa abala. Babawarin ko po agad pag may pera na. Ikaw, akala mo kindergarten ito? Ang eskwelahan ay hindi charity. Di makabayad ng matrikula, kahit ilang libo lang, kahit makapagkolehiyo ka. Ano ang silbi nun? Umalis? Huwag mong istorbohin ng iba. Guro, Shujanen, di mo ba narinig ang guro? Humanap ka ng pera, huwag ka nang magparehistro dito. Nagpapanggap na biktima, ipinararamdam ang kahirapan mo. Nakakadiri. Kung lahat ng estudyante ay di magbabayad tulad mo, paano mabubuhay ang eskwelahan? Sabihin mong ipagpapaliban. Puro pagpapaliban lang. Sa huli, mawawalan lang ng saysay. Hindi naman. Nan, kunin mo ang kay Lolo, na buo ng kayamanan. Kung ayaw ng eskwelahan, sa pagpapaliban ng bayad, ito ay lumang bagay. Gamitin mong patunay. Sige po, Lola. Guro, ito ay pamana ng pamilya. Pwede ko po bang gamitin ito para ipagpaliban ng bayad? Pwede ko ba itong gamiting ebidensya para humingi ng extension sa pagbabayad? Tol, tignan nyo to. Itong kalumang ito, nagdala ng sira-sirang kahon. Pang-collateral sa eskwela.
Estudyanteng kolehiyo. Nagpapanggap na mayaman. Maganda nga, walang laman ng utak. Eskwela ito, hindi sanglaan. Mahal. Nakita mo ba? Si Shu Jianan ba yan? Sikat sa social media sa kakapalan ng mukha. Shu Jianan, yang mapagpanggap na yan, nang hamon pa sa pagbabayad, bagay sa kanyang kahirapan. Irog. Tingnan mo ang hawak niya. Isa pang kahon. Hindi kaya. May laman pang kayamanan. Imposible, tiningnan ko na yan, mga kalumang, nakarolyong larawan lang, wala nang iba. Bol na pamanang pamilya. Saan mo hukay yan? Basurang ito. Tawag mong kayamanan. Pamana. Kalokohan. Edi pamana na rin. Ang lumang backpack ko. Hindi makapaniwala. Wala kang katotohanan. Hindi kami junk shop. Pagpapakitang gilas ng basura mo, magbabayad ka ba o hindi? Umalis ka na, o tatawag ako ng guard. Ang bol na ito ay laman ng Yuan Dynasty porcelain vase na asul puti na nagkakahalagang 200 milyon. Kaya ang bol na ito, 200 milyon, antay gang ganyan kamahal? naniniwala ka sa kalokohan niya. 200 milyon. Kung talagang may ganoon siyang pera, maghihirap pa ba siya sa matrikula? Halatang nagsisinungaling siya. Yung dot ng lola ko, ganitong klaseng ball din. Marami kaming ganyan sa bahay. Hindi ito antigo, gawa-gawa lang niya yan. Kalawang na ball bilang antigo. Tignan mo sinaunang Ultraman ko. Meron din akong relikya, pamunas sa paa ni Empress Sixi, 55 milyon ang halaga. Hindi ako nagsisinungaling. Totoong-totoo ito. E di sabihin mo, sino ang bumili ng 200 milyong dolyares na banga? Nasaan na ang pera? Hindi ka makasagot, di ba? Makinig kayong lahat, pakinggan nyo to. Sa buong buhay ko, hindi pa ako nakakita ng taong ganoon kahambog. Tingnan nyo to, 100 milyong antigo. Porcelain ng Yuan Dynasty. Mga tao ngayon, ang sasama ng bibig. Anong ginagawa mo? Ginoong Shen. Siya, yun. Handa ang kotse. Puntahan natin ang Yonshin University. Oo, sir. Sinungaling, nakakadiri ang ugali mo. Huling tanong ko na ito sa'yo. Magbabayad ka ba ng matrikula o hindi? Kung ayaw mong magbayad, lumayas ka. Lumabas ka na ngayon din. Teka po, guro, ako na ang sisigot. Shu Jianan, di ba? Magkaklase tayo, ilang libong piso lang yan. Ako na ang magbabayad. Salamat, kaklase. Babalikatan kita pag kaya ko na. Pero may kondisyon. Dapat sumigaw ka sa harap ng lahat, 3 beses mong sabihin, Nasinyang galing ako. Nasinyang galing ako. Nasinyang galing ako. Hindi ako nagsisinungaling. Nagdadahilan ka pa. Itong sira-sirang kahon. Hindi antigo. Manloloko ka talaga. Tunay na antigo ito. Sige, sige. Pirang-piraso ang katotohanan nito. Kung gayon, tingnan natin ang laman ng mahalagang kahon na ito. Ano ang sikreto nito? Ha? Hala, may laman pala. Mukhang isang painting. Ibalik mo yan. Huling ari-arian ito, ng lolo ko. Ano naman masama sa pagtingit? Gapok-gapok na ang painting. Walang kakaiba dito. Parang nakita ko na itong painting na to. Ito. Ito ba, ang tunay na Riverside King Ming Scroll? Dapat ito ay ang legendary mas mababang scroll. Ang Riverside King Ming Scroll. Ang parehong sa. Nag-aral ako ng maraming taon. Ang aking Joe, ang Riverside King Ming Scroll, ay isang hindi magagandang kayamanan. Paano? Ito ay ang tunay na scroll. Profesor, ang Riverside Scroll ay sa koleksyon ng Lungsod Jing Museum kung ang kanya ay tunay. Pagkatapos ng Lungsod Jing Museums, dapat maging peke. Sa mga dekada sa arkeolohiya, nagkakaisa ako sa mga kultura na relics. Hayaan mo akong suriin ito ng malapit. Ang brushwork at komposisyon tugma sa perpekto, ang legendary scrolls, dokumentadong mga katangian. Maaari ito, ang teorya tungkol, totoo ang split scrolls. Ano, isa pang Riverside Scroll. Ay lumitaw? Mabilis, pagtingin. Professor, Rio, makita ito, may isa pa, Riverside King Ming Scroll. Natagpuan ng aming sariling mag-aaral. Impossible, hindi mo ba naalala? Scroll ng City Jing Museum ay ipinakita dito noong nakaraang taon. Hayaan mo akong suriin ito. Ang bersyon na ito ay tila, mas tunay kaysa sa museo. Lao Liu, ikaw ang eksperto sa pagpipinta. Suriin ito. Ang mga detalye dito. Huwag umaayon sa mga makasaysayang talaan. Maghintay. Ito, scroll ay isang forgery. Mali ang lagda. Hindi tugma ang mga stroke ng brush. Ito. Talagang huwat. Sabi ko na nga ba? Shu Jianan, paano niya magagawa magkaroon ng tunay na King Ming Scroll, isang napakahalagang kayamanan? Sa totoo lang,
Ang basura ay mananatiling basura, ni hindi marunong gamayan ng maayos. Bakit pa kumuha ng bagay na nasa museo na? Akala mo mas magaling ka kaysa mismong museo. Ito ay illegal, alam mo. Sa susunod na manloloko ka, mag-effort ka naman sa mga peking gawa mo. Vic, manloloko talaga ang babaeng ito. Hindi lang manloloko, mayabang pa. Alam niyang nasa museo ang tunay. Walang hiya siyang gumagawa ng peke. Ang paggaya ng antigo ay mabigat na krimen, mga kababayan. May palabas tayo ngayon. Hindi ko alam, ang King Ming Scroll na ito ay pamana ng lolo ko. Huling regalo niya sa akin. Isisisi mo pa, sa yumaong lolo mo, hanggang saan ang kapal ng mukha mo. Mga kaklase, nagpeke si Shu ng relikya. Lahat tayo dito ay saksi. Ito'y paglapastangan sa ating kultura. Magtulungan tayong ay pakulong siya. Profesor, ako po. Pigilan ang mga dahilan. Ang lakas ng loob mo, ginamit mo pa ang King Ming Scroll sa panloloko, magsaya ka sa kulungan. Profesor, kumpiskahin ng peking ebidensya. Ito ang ticket niya sa kulungan. Tama, Huwag niyo siyang pabayaan sirain ito. Hindi ako nagpeke ng kahit ano. Ito ay tunay na pamana ng lolo ko. Ibalik niyo ang tapang mong lumaban. Mga kaklase, bugbugin natin siya. Suntukin siya. oo, bugbugin natin, sapakin siya. Paluin siya. Bugbugin niyo. Tigil. Lahat umurong. Ji Shen. Sino ito? Ji Shen, may panlilin lang pala siya. Walang kwenta ito. Para lang sa pera ng eskwela. Ginagawa niya to. Teka, ang taong to, parang kilala ko. Sino ka? Nag-iimbestiga kami sa peking anti-gang negosyo. Anong pakialam mo? Hoy. Siya ang pinakamayaman sa Yuncheng. Si Shen Linyuan ng Shen Corporation. Hari ng negosyo sa Yoncheng. Bakit niya pinoprotektahan si Xujiana? Sugar daddy niya ba to? Sinakalat siya? Oy, sobrang laking chismis to. Baka si Shu Jianen ay kabit ni Shen Linyuan. Sabi na, ang King Ming Scroll, nasa museo na. Paano may bago? Kahit yung sabi-sabing ikalawang kopya, hindi dapat mapunta sa ordinaryo, estudyante. Tama, pero yung peke sa livestream, ang galing ng pagkakagawa. Tandang Liu, napanood mo ba? Yung scroll na estudyante. Teka, may lihim sa larawang to. Nakatago. Importante to. Tandang Liu, hintay. Ginoong Shen, si Shu Jianen ay isang sinungaling na nagpepeke ng antigo. Huwag kayong malinlang sa palabas niya. Anong nangyayari? Ito ang pamana ng aking lolo. Sinasabi nilang peke ito. Nagkakamali ba kami? Ito ang aming eksperto sa pagpapatunay ng mga anti-gang bagay. Siya mismo ang nagtuklas ng iyong tunay na kulay. Ginoong Shen, imulat ninyo ang inyong mata. Huwag maniwala sa matatamis niyang kasinungalingan. Kalokohan. Ito ang Departamento ng Kasaysayan. Naghahalo kami ng pangangalaga sa antigo. Hindi teknik ng pagpipeke. Ang iyong kasuklam-suklam na gawa ay dapat parusahan. Ang pagpepeke ng mga artifact, lalo na mga obra maestra tulad ng Along the River during King Ming Festival, ay mabigat na krimen. Ginoong Shen, lumayo kayo sa kanya. Huwag kayong makisali. Sigurado akong wala sa atin dito ang gustong makisalamuha sa isang itim na tupa. Profesor, nananawagan ako sa paaralan na ipaaresto siya. Ikulong siya. Hulihin siya. Hulihin siya. Dalhin siya palayo. Ako'y inosente. Huwag kang maglakas loob. Huwag matakot. Tumbahin natin si Shu Jianen. Sabay-sabay. Tama na. Tatawag ako ng pulis. Sino ang may lakas ng loob? Ikaw, hindi mo ba nakikita ang nakatagong layer? Tandang Liu, bilisan mo, Suri. Dean at Professor. Nandito na kayong lahat. Binata, maaari mo ba akong patanjin ng kaligrafiyang ito? Halika, halika. Ako muna. Ako ang dapat mauna. Tigil. Ganito ba ang asal ng mga eskolar? Ako muna. May nakita talaga dito. Lao Leo. Buksan mo agad. Din, ang pinturang ito ay halatang peke. Manahimik ka. Hintayin niyo ako. Walang tumutulong sa aking ambisyon. Ako lang ang umaakyat sa bundok. Ay, online scammer lang pala. Huwag pansinin. Bilis, bilasin nyo. Hoy,
Hintayin niyo ako, patingin din ako. Ay, ito, may nakita talaga. Pintura sa loob ng pintura. Ano ba yan? May ibang layer pa. Baka ito ay ang tunay na Kingming screw. Mga manonood, hindi ba tama ako? Sa live stream kanina, ito ang Lanting Jigsaw. Ang Lantern Jishu. Ang maalamat na kalyografiya. Mahal. Daang beses mas bihira ito kaysa Kingming screw. Ano? Tara, tingnan nyo to. Ano to? Ang bantog na Lantern Jishu. Ang Lanting Jigsaw, pinakadakilang obra sa kalyografiya, Lanting Jigsaw. Ito na ang matagal nang nawawala. Orchid Pavilion Preface. Hindi ko inakala, mabubuhay ako para masaksihan ito. Ang maalamat na artifact. Mahal, tumigil ka sa pagtingin. Sa balumbon. Tingnan mo ako. Giliw, hindi ba ito? Ang babaeng nakita natin, noong isang araw? Sudyanan, kanyang kaligrafya ito. Tunay na Orchid Pavilion Preface ito. Walang katulad na pambansang kayamanan. Pambansang kayamanan. Sudyanan, itinatago mo ang napakahalagang ito. Sa akin. Pagsisisihan mo ito. Maghintay ka lang. Bilasin mo, dalhin mo ako sa Yuncheng City. Opo. Ano, umiiral ang tunay na Orchid Pavilion Preface. Pupunta na ako roon. Mr. Fu, dapat ba natin? Ikansela ang lahat ng may tip. Maghanda ng 2 bilyon sa cash. Ihanda ang helicopter. Opo, sir. Nanaginip ba ako? Nasaksihan natin ang kasaysayan. Nabunyag ang pambansang kayamanan. Nakakagalak ito. Ang Orchid Pavilion Preface. Masilayan ito ng sarili kong mata. Ang maalamat na obra maestra. Kumpleto na ang buhay ko. Ang Peking Riverside Scene. Ano naman yun? Ito ang nagtanggol sa tunay na kayamanan. Binibining Shu, paano mo nakuha ang Orchid Pavilion Preface? Pamana ng pamilya namin. Ayon sa lolo, ang kaba na ito ay naglalaman ng mga relikya. Napaka-precious na pamana. Marangal ang iyong mga ninuno. Talagang dakila. Pansinin, aking ipinahahayag. Ang tuition ni Sudyanan at lahat ng gastos. Pangulo, labag ito sa protocol. Tumahimik ka. Professor Lee, tanggal ka na. Guardia, samahan ng dalawang ito. Palabas ng lugar. Pangulo, nagkamali ako. Bigyan pa ako ng pagkakataon. Walang tumulong sa aking ambisyon. Nakaakyat ako ng mag-isa sa tuktok. Tunay na anti-gang bagay ito. Ang malamat na Orchid Pavilion manuscript. Nagkamali tayo kay Sudyanan. Sino magsasangla ng pambansang kayamanan? Para lang sa matrikula? Walang katuturan. Sudyanan, nahihiya ako ng lubos. Hindi ko sinasadya na ikaw ang puntiryahin. Hindi ko nakita ang katotohanan. Patawarin mo ang aking kamangmangan. Maaari ko na bang makuha ang manuskrito? Sige na. Binatang Tsu, anong plano mo? Sa likhang sining na ito. Aalok ako ng 50 milyon. 50 milyon, tinaasan ko sa 100 milyon. Binibini. Kukunin ko ang pirasong ito sa halagang 1 bilyon. Siyang tao ba yan mula sa Antiquities Society? Ang chairman mismo. Madalas ko siyang makita sa TI. Nandito rin si Lee Dafu. Nasa Forbes rich list siya. Isang napakayamang tao. Balita ko ang libangan niya. Pagkolekta ng mga anti-gang tales. Diyos ko, hindi pa ako nakakita ng ganito karaming pera sa buhay ko. Itong estudyanteng si Shu Janet, bumawi sa kanyang kapalaran. Kung sa tingin mo, kulang ang 10 milyong yuan, ikaw na magpresyo. Ako, Ang halaga ng Lanting Preface ay hindi masukat sa salapi. Pag-isipan mong mabuti ito, malaking desisyon ito. Pag-usapan na lang kaya natin sa bahay. Ito ang Lantern Preface. Paano natin ito mabibenta ng ganun kadali? Desisyon ni Miss Tsu kung ipagbibili o hindi. Miss Tsu, samahan muna kita umuwi. Pag-isipang mabuti sa bahay. Hoy, sandali. Binibini, huling alok, 2 bilyong piso, kasama ang 1 bilya, at 2 luxury car na milyon ang halaga. Ano masasabi mo? Payag ako. Ako ang puno ng pamilyang Shu. Bebentahin natin sa 2 bilyon.
Kamusta? Ako ang kanyang ama. Ibinenta ko ito ng 2 bilyon. Kaligrafiya ni Lolo ito. Wala ka sa eksenang ito. Mga ari-arian ng lolo mo. Paano naman hindi? Kami ang may karapatan. Huwag mong kalimutan. Kayo ang nagpabeya sa akin. Nais mo pang iwanan kami. Ni lolo't lola ko. Ano, pagkakit ng relasyon, nabaliw na ba ang ama niya? Hindi mo ba alam? Ang halaga ng Lanteng Jishu? Dumagsa ba kayo dito? Pagkapanood ng live stream, sino ang hindi magmamadali rito? Ito ang Lanting Jigsaw. May nag-alok ng 2 bilyon dito. Lanting Jigsaw. Nanen, alam kong buntis si tita ng lalaki. Nagalit ka. At gustong itakwil kami. Pero sa puso ni Papa, ikaw pa rin ang pinakamahalaga. Nanen, kung ayaw mo ito, isusuko ko ang sanggol. Sige na, alam mo ba, hindi kita ina sa dugo, pero mahal na mahal kita. Binabaligtad mo ang katotohanan. Shu Janen, pangahas kang magsalita sa magulang ng ganito. Tumigil ka na. Nanen, nagkamali ako. Nagsisisi ako talaga. Patawarin mo ako. Nanen. Suwente. Ikaw. Dinadala mo pa mga babae para apihin ang anak ko. Hahaha, huwag kang matakot, Nanan. Narito na si Mama. Hahaha. Suwente, lagi ka na lang nasa labas. Nagmalasakit ka na ba kay Nanan kahit minsan? Ang sweet talk mo ay walang kabuluhan. Mula pagkabata hanggang ngayon, naglabas ka ba ng pera para sa kanya? At ikaw, nagtatago sa likod ng mga lalaki. Nagpapanggap na inosente. Ikaw ang pinakamasama sa kanilang lahat. Hahaha, huwag kang matakot, Nanan. Proprotektahan ka ni Mom. Bitawan mo. Anong kalokohan ang pinagsasasabi mo? Umalis ka ng 2 taon pa lang si Nanan. Sino ang niloloko mo ngayon? Kung may lakas ka ng loob, sabihin mo, ano ba talaga ang pakay mo dito? Unang araw ni Nanan sa kolehiyo, narito ako para enroll siya. Naipit kami sa trapiko. Ikaw, maghahatid sa kanya sa eskwela. Sino ang maniniwala dyan? Napanood mo ang live stream, di ba? Dumating ka nang makita mo. Ang mahalagang Lanteng Jishu calligraphy, kaya ka pala nandito. Ikaw, wala kang karapatang magsalita dito. Papatayin kita. Mahal. Lily, bruhang baliw ka. Papatayin kita. Ay. Ang lakas ng loob mong tawagin akong Shu. Mamatay ka. Mamatay ka. Walang kwentang ama. Ang ina naman ay ganoon din. Kawawang pamilya. Kawawa ang babae. Sa pagkakaroon ng Lanteng Jishu treasure, sino pa ang kailangan ng magulang? Mas mabuti pang mag-isa na lang siya. Maghintay ka lang. Magsisisi ang 2 yan. Tama na. Paulit-ulit mong sinasabing mahal mo ako, pero alam mo ba ang edad ko? Alam mo ba ang aking entrance exam? Sa kolehiyo, ang kursong kinuha ko. Mga paborito kong pagkain. Anong silbi ng mga tanong na to? Hahaha. Matanda na ako. Bakit ko alam yan? Anong klaseng magulang ang hindi alam edad ng anak o paboritong pagkain? Hindi kayo tunay na magulang, nakakadiri. Nang makiusap ako para iligtas si Lola noong 1 linggo, tinanggalan niyo ako. Ngayong nalaman niyo ang halaga ng Lanteng Jish, nagbalikan kayo. Nakakasuka kayo. Nanan, wala akong choice noon. Talagang wala akong magawa. Babawi ako sa'yo. Umuwi muna tayo. Sa'yo? Hindi pwede. Sumama ka sa tatay. Nanen, tayo'y magkadugo. Mas matimbang ang dugo. Dadalhin ko si Lola sa bagong bahay at maninirahan tayo. Sumama ka sa tatay. Sumama ka sa nanay. Sa nanay. Sa tatay. Sa akin. Desisyon ng tatay. Sa paraan ko. Mas nakakaalam ang tatay. Lumayas kayong lahat. Tama ang tatay. Ako ang tunay mong ina. Sumama ka sa akin. Bitawan niyo siya. Walang makakakuha kay Miss Tumayot. Shenling Yuan, ito ay pamilyang usapan. Huwag kang makialam. Sino ka para makialam sa pamilya? Tigil mo yan. Tama na. Tanging ako lang ang makakapag-uwi kay Nana dito. Nanay. Huwag mo akong tawaging nanay. Tumahimik ka. Hindi kita anak. Hindi mo ba pinirmahan? Ang kasunduang paghihiwalay sa pamilya? Wala ka na sa pamilyang inay. At ikaw. Noong 2 taong gulang si Nana, kinuha mo lahat ng pera. At iniwan kami. Hindi ka ina ni Nana para magpakasal sa mayaman. Itinakwil mo sarili mong anak. Hindi ka tunay na ina ni Nana. Lumabas ka. Lola. Kawawang Nana. Nanen, nagkamali ako. Nawala ako sa landas. Natuto na ako. Patawarin mo ako, Nanen. Nanan. Taos puso akong humihingi ng tawad. Bigyan mo ako ng pagkakataon. Hayaan mong bumawi ako ng maayos. Nanen. Shujanen, tama na. Ang mga magulang mo, baka magsisi talaga. Kung patuloy silang magmamakaawa, masasaktan lang sila. Shu Janen, ang mga magulang mo ay may sariling dahilan. Nanunood ang lahat. Paano mo sila pinahihiya? Ito ay, Panggigipit, hindi napapawi ng sorry ang pagkakamali. pero magulang mo sila.
Tigil ang pagpapanggap, huwag husgahan ang iba. Kung magulang mo ang gumawa nito, mapapatawad mo ba? Katahimikan, walang magulang na ganito sa mundo. Kayong mga pakialamero, mga mapagpanggap. Suntukin mo ako, mas malakas pa. Kung mawawala galit, kahit patayin mo ako, hindi kita sisishit. Tapos na ang palabas. Shojanen, walang puso ka. Kahit ano pa man, magulang mo pa rin. Sila. Pagpapaluhod sa magulang, noong unang panahon, karapat dapat ito sa kidlat. Tama. Lahat ng salita mo, gusto lang ang kaligrapiya ko, ngayon titigil na ang kasakiman. Direktor, bilang curator ng Yuncheng Museum, may anunsyo ako, idodonate ko, ang Lantern Jishu manuscript, sa Museo ng Permanente. Mga tao, narinig nyo ba yun? Handa si MS, Shu na i-donate ang Lantern Jishu sa museo ng walang pag-aatubili, 2 bilyon. Binigay niya ng walang kibit mata. Ngayon, tingnan natin kung paat magre-reaksyon ang mga magulang niya. HMP, makakagulo ito. Shojanen, anong kalokohan to? Paano mo naisip i-donate ang kayamanang to? Relikyang ito ay nagkakahalaga ng 2 bilyong yuan. Nabaliw ka na ba? Nan, hindi to biro. Huwag kang magpadalos-dalos. Para lang pag-inisan kami. Napakalaking halaga yan. Paano mo yan basta itatapon? Seryoso talaga ako. Nagdesisyon ako, ipamigay ang tunay na Lantern Jishu sa Yuncheng Museum ng walang kapalit. Okay, ito ang plano ko. Sa loob ng 3 araw, makikipagtulungan tayo sa paaralan at mga otoridad ng museo para magdaos ng dakilang seremonya ng donasyon. Sakto. Pero 2 bilyong yuan to. Paano niya yan naibigay lang? Dapat mana ko yan. Walang kwentang gastador. Sasawayin kita. Matanda na si Nan na yon. Hindi namin papayagan ang karahasan nyo. Nasa ilalim na siya ng proteksyon ng paaralan. Kailangan nyong umalis. Ngayon din. Bitawan mo ako. Principal, mga guro, uuwi na po kami ni Lola. Samahan ko kayo sa labas. Ang gusto ko, lagi kong nakukuha. Kumusta si Lola? Pagod na pagod. Tulog na siya ngayon. Jishen, salamat sa araw na ito. Huwag kang magpakumbaba. Na pala. Ito ay para sa'yo. Ito ay, Hindi na encash ang tseke noong nakaraan. Inilipat ko na ito sa bank card para sa'yo. Jishen, aksidente kong napunit ang tseke. Lubos na kasalanan ko ito. Hindi ko na matatanggap ang pera. Napunit ang tseke. Nandyan pa rin ang pondo. Ito ang nararapat sa'yo. O, isa pang bagay. Sa araw ng donasyon, sasamahan kita. Mauna na ako. Kung alam ko lang na si Sujayanan ay magkakaroon ng ganitong kalaking pera, dapat binigyan ko siya ng pondo pang medisina noon. Kasalanan mo lahat ito, kung hindi ka nakialam. Sa akin ang 2 bilyon na yon. Gago ka. Pinagtiisan ko na ang panghihimasok. Ano ang sinabi mo? Inuulit mo na naman ito. Kayo ba talaga, ang magulang ng babae? Oo. Naku. Tatay, Lola, sabi ng guidance counselor, baka may meeting kami ngayon. Pupunta na ako sa eskwela. sa eskwela? Alainan. Sige nga. Sige, dito ka lang sa bahay. Mag-ingat ka. Aalis na ako. Pasok ka na. Mag-ingat ka, Nanan. Polem. Nanay. Sino yan? Ako si Lily. Huwag mo akong tawaging nanay. Wala tayong relasyon. Nanay, naku. Ito mga regalo para sa inyo ni Nanay na aking binili. Hindi namin kailangan yan. Iwi mo yan. Teka. Huwag. Ha ha ha. Nanay, 9 na buwan kong dinala si Nanay. Naalala mo ba nang mamatay na ako? Sa pagdurugo ng siya ipanganak, inilagay ko sa peligro. Ang buhay ko para sa kanya. Paano ako hindi magmamalasakit? Pero 620, ang totoo niyang ugat, alam mo naman kung ano siya. Takot na takot ako sa kahirapan. Bakit hindi ka dumalaw kay Nanan nitong mga nakaraang taon? Nang pumunta siya sa inyo, tinanggihan mo siya. Nanay, pakiusap. Wala akong magawa. Ang pangalawang asawa ko ay mayaman ngunit mapang-api. Mahigpit siya at ayaw akong paalisin. Nakulong ako. Nanay, tingnan mo. Ito, ang suot na kinukot ko, para kay Nanay. Papasukin niyo ako para masuotan siya. Tingnan ang sukat. Kamay na gawa. Sariling kamay kong ginawa. Wala si Nanay. Pwede ba akong maghintay sa loob? Pakiusap. Nakikiusap ako na kung papasok ka, huwag kang humawak ng kahit ano.
Hindi ako hihipo. Tara na, nanay. Nanay, nauuhaw ka, kukuha ako ng tubig para sa'yo. Ina, Sino naman ngayon? Parating na. Inay, Bakit kayo nandito muli? Inay. Nandito kami upang magsisi. Paluin mo ako nitong tungkod. Paluin mo ng malakas. Huwag mong isiping hindi ko alam. Nagpapanggap kang big... Ina, paluhurin mo ang apo mo. Nalumuhad at humingi ng tawad. Bilasin mo. inay, simula nang magbuntis ako, naunawaan kong, ang mga ina, ang pinakadakila sa mundo. Nakikiusap ako, inay, sa pagkakataong ito, talagang alam naming nagkamali kami. Inay, kung masaya ka naman, gagawin ko ang lahat. Noong huli sa ospital, binigyan na kita ng pagkakataon. Ikaw, pinunit mo ang tseke, kesa ibigay, para kay Nanat. Lumabas kayo, isiping hindi ko, tinanggap ang hayop na ito. Sige, ina. Aalis na kami ngayon. Ano bang kakaiba ngayon? Inang. Naalala ko lang, may gagawin pa ako. Babalik na lang ako, para dalawin kayo ni Nat. Aalis na ako. Ang mga taong ito, parang may kakaiba sa kanila. Lola, bakit pa pumunta si Lily dito? Ayos ka lang ba? Ano pa ba ang gusto niya? Narito lang siya, para humingi ng tawad. Okay lang ako, anak. Huwag kang mag-alala. Lola, maangin sa labas. Tulungan kitang pumasok. Nakuha ko na ang tunay na manuskrito ng Lanting Jigsaw para sa iyo. Tungkol sa perang napag-usapan. Hoy Manager Lee, huwag mong kalimutan. Kung hindi ginulo ng team ko, hindi niya makukuha ang kaligrapiyang iyon ng basta-basta. Hayaan mong linawin ko. Isa lang akong ordinaryong mamimili. Wala akong pakialam kung saan nanggaling ang obra maestra na ito. Huminahon ka, Manager Lee. Yayaman na tayo. Sudyanan, ang seremonya ng donasyon ay bukas na, tapos ka na. Mga kapwa, ipahahayag ko na, ang Lantang Jishu, seremonya ng donasyon, ay opisyal nang magsisimula. Sa wakas, ito na ang pinakahihintay na sandali, ang kaba ko. Naiisip ko lang, masasaksihan ko ang donasyong 2 bilyon para sa antik. Nagpapawis ang mga palag ko. Mga kababayan, tingnan mabuti, ito ang malamat na, Lantang Jishu. Sa susunod na makikita nyo ito, kailangan nyo ng tiket sa museo. Imposible. Ano bang nakikita natin? Tumutukang manok. Hindi ako edukado. Huwag niyo kong lokohin. Itong basurang. Ito ang Lantang Jishu. Batang Tsu, nakuha mo ba ang maling bagay? Hindi pwede. Ano ito? Ano nang dala mo? Hindi mo man lang alam. Sudyanan. Ayaw mong mag-donate? No, hindi mo kaya yan. Saan mo nakuha yung kalokohan na yan? Sinasadya mo kaming ipahiya. Hindi ko. Pagka-uwi ko noong araw na yon, kami ni Lola ay hindi na muling hinawakan ang kahon. Alam ko. Mahirap ka na, mula pagkabata. Ngayong meron ka na sa wakas. Ng ganyang kayamanan, bakit mo naman biglang idodonate nang walang dahilan? Siguro ibinenta mo yung totoong isa. At pinalitan ng peke, para lokohin kami. Shujanen, sobrang sikim mo. Gusto mo parehong pera at kasikatan.
Kami ba'y pawang? Laruan mo lang? Hindi. Mag-isip ka ng mabuti, may bumisita ba sa bahay mo kamakailan? Nakuha ko na. Siya yon, siguradong ninakaw ni Lily, ang Lantern Jishu. Huwag mo akong siraan. Nakita ko mismo. Nanan, hindi kita pinagsasabihan. Pero pagkatapos ibenta, kunin mo na ang pera at umalis ka na. Bakit ipinipilit ang paghihintay sa malaki seremonya ng donasyon? Naku, ginagawa niyong katawa-tawa. Lahat dito. Hindi totoo yan. Kumpirmado ko. Ipinagbili mo ang obra. Kay Gilly, gusto mo lang kumita ng palihim, tapos gumawa ng dahilan tungkol sa pagkawala ng inskripsyon. Kung totoo ito, talagang may balak siya. Ginulo mo kaming lahat. Kailangan ng peking larawan na to. Binibiniksu, na ipahayag na namin ang inyong donasyon sa publiko. Ang sitwasyong ito ay nangangailangan. Kayo ay dapat magbigay ng wastong paliwanag. Tama. Dean, pwedeng ipagpaliban muna ang event. Kukunin ko ang Lantern Jishu agad. Ipareschedule. Alam mo ba kung gaano ka-aming pagod ang nasayang sa event na to, mga eksperto at scholar ay naglaan ng oras para pag-aralan ang halaga nito. Mahalaga ang oras nila, hindi dapat sayangin sa mga laro mo. Totoo. Dapat kayong magpaliwanag ngayon din. Sang-ayon ka ba? Bigyan nyo kami ng paliwanag. 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 Tama na. Itutuloy ang donasyon. Ang Yuan Dynasty na ito, na donasyon ni Iitsu, isang blue and white porcelain. Ito ay porcelanang blue and white ng Yuan Dynasty. Diyos ko, ang eleganteng anyo nito, at matingkad na kulay. Galing ito sa opisyal na Yuan Keep, kung saan ginagawa ang eksklusibong mga florera. Talagang, isang bihirang artifact kultural. Ginoong Shen, nailipat ko na ang pagmamayari ng florerang ito sa inyo. Hindi ninyo ito maaaring i-donate sa ngalan ko. Huwag mag-alala, nais kong makatulong sa komunidad ng mga antigo. Ito ba yung florerang nagkakahalagang 200 milyong yuan na binanggit sa live stream ilang araw nakalipas? Tama, hindi inaasahan. Pinoprotektahan siya ni Billionaire Shen. 200 milyong antigo. Ang lakas ng loob ipakita. Gaano man kahalaga, Yuan base lang ito. Walang-wala kumpara sa Lantern Jishu ni Wang Zizi. Eksakto. Halaga ng Lantern Jishu, 2 bilyon. Sa inyo, 200 milyon lang. Sino ang nakakaalam? Tunay ang florera ninyo. Sudyanan, ito ay peking donasyon. Aminin ngayon, kanino mo ibinenta ang Lantern Jishu? Pinaghihinalaan kitang nagtatangkang ng reliquias. Hindi ko ginawa. Patuloy kang magkaila. Kung tunay, ipakita ang ebidensya. Walang ebidensya, edi magpakita ka ng anti-gang ipinangako mo. Tama, ilalantad kita sa buong internet. I expose siya. I expose siya. Apo, ang ball na ito ay ating panlahing relikya. Kapag may problema, sumigaw ng malakas. Sesame, buksan, lahat ay masusolusyonan. Sesame, buksan. Ang kahon na ito. Diyos ko. Buhay ang kahon na ito. Din. Matandang Liu. Tingnan mo nga. Ano ito? Ang pagtira sa Fuchun Mountains. Tignan niyo. Tignan niyong lahat ito. Ang scroll ng Papan Mountain. Diyos ko. Ang pagtira sa Fuchun Mountains. Kasing ganda ng Orchid Pavilion Preface. Pambansang kayamanan sa pagpipinta. Hindi ito possible. Ito. Diyos ko po. Ito ay tunay na. Ang obra maestra ng Fuchun. Ay, Hindi ko inakalang sa ilang araw lang. Masasaksihan ko ang pinakadakilang obra ng calligraphy. Ang Orchid Pavilion Preface. Pati na ang maalamat na. Dwelling in the Fuchun Mountains. Kumpleto na ang buhay ko. Bakit may dagdag na gamit sa kahon? Bakit hindi mo kinuha lahat kahapon? nang kunin ko ito, tanging scroll ng calligraphy ang laman. Sinasabing ang Papan Mountains painting ay kilalang obra maestra ng tanawin, katumbas ng halaga ng Orchid Pavilion Preface. Baka naman, nakaramdam ang kahon na nawala ang preface kaya nagpadala ng kapalit. Buhay kaya, ang kahon na ito. Sabi mo, mana ito ng lolo mo. Nabanggit ba niya ito? Hindi. Hindi niya kailanman binanggit. Shu Janen, tumigil ka sa pagpapanggap. Ipakita mo na ang mga artifact. Bakit gamit ang sira-sirang kahon na nagpapatalon-talon para magpanggap na mystical?
May kasabwat ka ba? Sa magic show na ito, wala akong Kasalanan. Paano naman, naglabas ng mga antigo, ang kahon ng pusa? narinig. Kung sumigaw ito na Open Sesame. Open Sesame, baka salamang ka ito. Bisyoneta talaga ito. Sesame, bukas. Subukan ko. Sesame, bukas. Sesame bukas. Diyos ko po. Sesame, bukas. Sesame bukas. Sesame, bukas. Mga perkoy, nakita nyo ba yon? Ang lupit talaga nito. Sesame, bukas. Bakit wala ako roon? Sesame, bukas. Sesame, bukas. Sesame, bukas. Sesame, bukas. Sesame bukas. Sesame, bukas. Sesame, bukas. Hindi ito pwedeng walang laman. Puno na agad ito. Ang dami. Laoliw. Ano ito? Kunin mo agad. Aray, pinturang autumn scenery ni Tangbohu. Diyos ko, mangkok na porcelain ng Emperador Yongzheng. Ang ganda ng mga Porcelain na gekil mula Song Dynasty. Ang teknikang ito, nawala na ito sa kasaysayan. Ang cute ng Jing. Mga nawawalang sulat medikal ni Huatuo. Walang sumusuporta sa aking mga ambisyon. Ngunit ako. Tumabi ka. Nandito rin si Chen Baoquan. Ito kaya ay ika-14 na siglo. Estatwa ng ulo ni Buddha mula panahon ni Sakyamuni. Nakita ko ito sa mga sinaunang teksto. At ito kaya ay espadang Daoist na tinamaan ng kidlat mula Ming Dynasty. Ano? Ano ito? Ito, Qing Dynasty, salamin na Chenkon Bagwa. At ito, Sakyamuni, tunay na relikya ni Buddha. Diyos ko, masaksihan ng mga ito sa aking buhay, makita ang napakaraming kayamanang Buddhist at Taoist. Kahit mag-convert ako ngayon, mamamatay akong walang pagsisisi. Mga bronze na ulo ng 12 zodiac. Ahas, tandang, tupa. Ang 4 na ito ay nawala sa ibang bansa. Perlas na nagliliwanag sa gabi ni Empress Dowager Cixi. Ito ay espada ni Emperador Yongle mula Ming Dynasty. Lahat ng ito ay walang halagang artifact. Walang kwenta yan. Marami pang kopa ng kristal mula panahon ng Warring States. Mga tol, walang Hindi katumbas pa ako na halaga ng nakakita mga ng ganito kayamanan kailanman. ito. Ang daming antigo, sobrang dami, hindi ka panipaniwala. Akala ko hindi ko na makikita to. Pagod na ako sa mga antigo. Napakaraming kayamanan. Magkano lahat? Walang kwenta ang pera dito. Lahat ng ito ay walang katumbas. Ano yon? Director, handa na. Sa Shangzhou era na ito. Bronze Cauldron, wala nang makapagpa-excite sa akin. Ito ang selyo ng Emperador. Ito ay gawa sa Hishai na Jade. Totoo ba to? Tingnan ko. Aray! Aray, Laoliw. Bakit mo ako kinurot? Selyo lang to. Ano nang kinalaman ng kurot? Kailangan ba yon? Tignan mong mabuti. Ano? Ang Imperial Jade Seal. Mula sa Hishai Hishai na Jade. Ito ay inukit mula sa Hishai Imperial Seal. Maraming emperador ang humawak nitong selyo sa loob ng libu-libong taon. Kahit anong antigo dito, pwedeng pang tusto sa buhay mo. Ipagbili mo lang, may pension ka na. Seguridad. Ngayon din ay secure ang lugar. Agad-agad, nasaan ang seguridad? Galaw-galaw, dalhin nyo itong pasaway. Palayo ngayon din, bilisan nyo. Walang tumutulong sa akyat ko. Ako lang ang umaakyat sa niebe. Padalhan ng pinakamagaling ng seguridad ang Yonchen Museum. Bilisan. Si ***** inang babae. Itinago lahat ng kayamanan sa likod ko. Xiaoxu, anong plano mo sa mga kayamanang ito? Anong gagawin mo? Xiaoxu, ang kayamanang ito, anong plano mo para dito? Anak ko, maraming nakamasid dito. Dalhin ko na ang ball sa bahay. Eksakto. Tama, Nan, sasamahan kita. Ako ang magmamaneho. Pinakamadaling paraan to. Bakit andyan ka palagi? Hindi pa kita inis na inis. Umalis ka na. Ito, Bakit hindi ka umaalis? tabi ka dyan. Bakit di ka pa gumagalaw? Gagaw ka. Ang ball ko. Nako, yung walang responsableng ama, ninakaw ang ball ng kayamanan.
Nakakadiri. Paano naging ganitong magulang? Nagdadasal ako sa langit. Naparusahan sila. Suwente. Huwag mong kakalimutan ang parte ko. Ikaw. Ito. Liu. Ano ito? Latigo ito. Huwag. Huwag kang lalapit. Tigil. Anong klaseng latigo ito? Grabe naman ito. Para saan ang latigong ito? Para sa mga anak na walang utang na loob. Ang hagupit na ito, parusa sa mga walang utang na loob. Pagpapabeya sa anak, ang hampas na ito, parusa sa mga walang puso. Mabagsik at malupit. Nagkamali ako, tigilan niyo na ako, hindi ko sana ninakaw ang kayamanan. Nanan, pasensya ka na. Pahintuin mo ang latig. Hindi ko na kaya ang sakit. Tama na, mali ko. Mamamatay ako kung ganito pa. Aray! May malay ang latigo dahil sa pagkukunwari mo. Kaya ka pinarurusahan. Hindi na uulit. Nagsisisi na ako. Hindi kita dapat pinabayaan. Hindi dapat nagtakwil sa gamutan. At nagkibit balikat sa'yo. Sumusumpa ako, mawawala na ako ng tuluyan. Sa inyong paningin. Nanan, patawarin mo ako. Hindi ko dapat ipinagkaila ang pagkilala. Nang yumaman ka, walang hiya akong bumalik. Nagkamali ako, Nanan. Maawa ka sa akin. Tapos, Wala nang iba. Yun lang talaga. ang tinatanong ko ay ang Lanting Jigsaw. Nasaan ito? Ako. Hindi ko alam. Tigil, huwag mo akong paluit. Makinig ka. Kahapon, nang hindi nakatingin ang lola mo. Ako, lihim kong pinalitan ang mga iyon. Kaya ninakaw mo ito. Walang hiya. Eksakto, isinisi mo sa sarili mong anak. Nagbenta ng mga relikya para lang magpakitang gilas. Anong klaseng ina? Mas masahol pa sa kaaway. Ito, lahat ito ay plano ni Xuen. Alam niyang ang lola mo ay hindi siya papapasukin. Kaya pinapunta muna niya ako para magpakumbaba. Pagkatapos ay gumawa ng gulo pagkapasok para makapagpalit sa gitna ng kaguluhan. Ikaw na babae. Bakit hindi mo tinanggihan ng pera noon? Sinabi kong kunin mo. Mali ba ako? Hindi ba't lahat ng ito ay kasalanan niya? Ikaw. Ako, tumigil ka sa pagkautal. Ang tunay na Lanteng Jishu. Nasaan ito? Nasa bahay. Kukunin ko na ito para sa'yo. Tama. Tingnan mo. Nasa kay Lee Dapo. Binigyan niya kami ng $200 milyon bawat isa. Siya iyon. Kaya pala si Lee Dapo, matagal na naming narinig na hindi siya titigil para makuha ang gusto niya. Ang mga relakiyang kultural ay lalaan sa museo. Wala sa inyong makakamit nito. Sandali lang. Kunin. Direktor Shen, patawag ka ng mga tauhan para ihatid sila sa presinto. Isasakdal ko sila sa pagsalakay. Ang halaga ng Lanteng Jishu ay sapat para ay pakulo kayo ng matagal. Nanan, nagkamali ako. Bigyan mo pa ako ng sansa. Patawarin mo na ako. Pwede ba? Nanan, Mga gwardiya, dalhin niyo ang dalawang to. Nanan. Ako ang ina mo, Nanan. So Janen, ako ang ama mo. Walang galang na anak, walang utang na loob. Hindi. Ayaw kong sumama. Nanan. Natanggal din ang dalawang, hindi karapat-dapat na magulang. Na yun, nakakaginhawa ito. Napansin ba ng iba? Na i-donate ni Miss Su ang lahat. Maganda ring ideya ang pag-donate. Direktor, gusto kong i-donate ang lahat ng mga relikya sa museo. Mahusay, Xujiana. Malaki ang iyong naging kontribusyon sa ating layunin. I-report ko ito. Nang totoo. Pero, Ano pa? Sabihin mo na. pwede bang ibalik natin kay Mr. Shen ang Yuan Blue and White na porselana? Hindi na kailangan. Mr. Shen, ang porselana ay ipinagkaloob na sa lolo ko. Dati, tinulungan mo kami ng lola ko. Well, mahalaga kay lolo ang lorang iyon. Hindi ko hahayaang i-donate mo ulit ito. Ang mga artipak na ito ay sayo. Sabihin mo sa akin, ilang piraso ang dapat nating itago. Well, Direktor, pwede mo bang tingnan ang latigong ito? Isa ba itong relikya? Lanan, base sa materyales, modernong high-grade na bakal ito. Ang uring ito ng alloy ay kontemporaryo. Kung wala ang himalang iyon, siguro ito ay isang ordinaryong bagay lang. Kunin mo. Isang ordinaryong latigo. Sige, ang latigong ito at ang ball ay itatago ko bilang alaala. Siyempre. Aalis na kami. Nasa iyo na ang lahat.
CJ, Tara na. mag-ingat sa biyahe. Mag-ingat. Kung akin lang ang kasong ito, makukuha ko ang lahat ng gusto ko. Ang daming lumalabas na antigo. Hindi lang ito ordinaryo, kaso talaga. Lumapit ka. Humanap ka ng tao, para makuha itong kaso para sa akin. Siguraduhin mangyari ito. Opo, boss. Aasikasuhin ko agad. Lola, pasensya na po, hindi ko kayo nagpaalam. Bago i-donate ang mga relikya, kasalanan ko lahat. Tama ang ginawa mo. Napanood ko ang live broadcast mo. Ikaw ang ipinagmamalaki ng pamilya. Ginoong Shen, salamat sa paghatid kay Nanan. Gusto mo bang pumasok? Huwag na po, Lola. Nanan, tawagan mo ako kung may kailangan ka. Sige, Paalam na po, Lola. Nanan. Nanan, Lola, kung patuloy kang tititig, magiging bato ka sa Lola, huwag po kayong magsalita ng ganyan. Nagpapasalamat lang ako sa palagi niyang pagtulong. Noong bata pa ako. Isang tingin pa lang sa lolo mo. Sinabi ko ng akin siya. Pangulo, may problema. Na-detect ng team natin ang iligal na pagpasok sa bahay ni Enatsu. Lakad na. Puntahan natin si Nanan. Opo, sir. May mga patibong pa sila. Tulong! Tulong! Sino ka? Paano ka nakapasok? Nagkamali ako. Tulungan mo ako. Nanan. Nanan, okay ka lang. Okay lang ako. Tumayo ka. Magsalita ka na. Sabi ko sa'yo, si Jilly yun. Si Lee Dafu, ang punong ehekutibo, ang nag-alok ng malaking pera para nakawin ang kasong ito. Siya na naman. Ninakaw niya ang tunay na Lantern Dish na kaligrapiyang scroll. At babayaran ko pa siya. Nanan, ipasa mo ang kaso. Kunin mo. Huwag, huwag, huwag hawakan. Nakakasumpa ang kaseteng ito. Patuloy itong bumibigat. Muntik na akong maipit. Kung hindi mo kukunin ngayon, mamamatay ka agad. Sige, kukunin ko na. Tulong. May tumulong. Paano kayong lahat? Ang lakas? Anong nangyayari? Itong kaso. Bakit ang bigat? Tanging mga pinili nito ang makakabuha. Para sa iba, hindi ito magagalaw. Eh di ko na kailangang mag-alala sa magnanakaw. Bumalik ka, at sabihin mo kay Lee Dafu, ang eksaktong nangyari, ipaliwanag mong mabuti, kahit subukan niya, hindi niya makukuha, ang hindi kanya, huwag niyang sayangin ang oras. Pakawalan niyo ako. Sige. Isasalaysay ko lahat. Sa kanya, Ji Shen, anong dahilan ng pagpunta mo rito? Nag-aalala ako, sa pintuan mo, naglagay ako ng 2 gwardiya. Anong problema? Anong dapat ikabahala? Nanan, ako. Nanan, bakit naka-on pa ang ilaw mo? Lola, wala po. Gumamit lang ako ng CR. Ah, dapat matulog ka na. Ji Shen, gabing-gabi na, dapat ka nang magpahinga. Well, Nanan, bukas ang birthday ng lolo ko. Pwede ka bang sumama sa pagdiriwang? Desisyon na yan. Sige, umalis ka na riyan. Aalis na ako. ano ang sinabi mo? Nakakilala ng tao ang malita na to? Tama, mga taong inaprobahan. Ni Shudyanan lang ang makakakuha. Di ito may gagalaw ng iba. Di nila may taas kahit konti. Muntik na ako maipit. Jilly, tingnan mo ang mga pasa ko. Puro pasa ang katawan ko. Nakikita mo? Bigyan mo na lang siya ng pera, at paalisin mo. Opo, labas? 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 Jilly, sa susunod na may magandang trabaho, tawagan mo ako. Sa tingin mo ba, totoo ito, o panluloko lang? Boss, sa tingin ko ay totoo ito. Di siya maglalakas loob, magsinungaling sa ganito. At saka, ang maletang ito ay talagang kakaiba. Kailangan kong humanap ng paraan para maibigay niya ito.
Lolo Shen, maligayang kaarawan. Ito po, espesyal kong dinala mula sa abroad. Bilang regalo sa inyong kaarawan. Ang considerate mo naman, King. Lolo Shen, Kuya Linyuan. Lolo. Nanan, narito ka na pala. Gutom ka na ba? Pakuha kay Linyuan ng konting merienda para sa'yo. Hindi po gutom. Lolo, maligayang kaarawan. Lolo Shen, itong parang hindi ko pa nakikita dati. Paano kita matawag? Nanan, ako siya ng kaibigan ko, Shen King. Mula ngayon, kayo ng mga kabataan, dapat mas magpalagayan. Kumusta? Ako si Shu Janet. Lolo Shen, yung regalong dala ko, hindi pa nabubuksan. Ako na ang magbubukas para sa Ito po, ay Kangxi Family Rose Porcelain. May asul na disenyong bulaklak. Alam kong mahilig ka sa antigo, kaya espesyal kong binili ito bilang regalo para sa'yo. Ang mangkok na ito, parang pamilyar sa akin. Pamilyar? Binibining Su, baka naman nakita mo na ito sa DIE dati dahil nga naman, mga antigong milyon-milyon ang halaga. Bihira lang makita sa totoong buhay. Gumastos ka ng $10 milyon para dito. Tiningnan ko online, milyon-milyon ang halaga nito pero di alam ng mga banyaga, kaya nakuha ko lang ng ilang daang libo, tunay na king ball ito. Meron ka bang contact ng nagbenta? Anong balak mo? Huwag mong sabihin, gusto mo ring makamura. Sasabihin ko sa'yo, hindi lahat ay may swerte tulad ko. Bahala na kayong masaya. Nanan, may problema ba? Sabihin mo na. Sa tingin ko itong bowl ay peke. Ano daw? Paano mo nasabi? Ang regalo ko kay Lolo ay pek. Sino ka ba? Para humusga ng antigo. Anong credential mo? Ito'y export porcelain. Noong unang panahon ng internasyonal na ugnayan, marami ang ginawa para i-export. Baliktarin mo. Kung di ka naniniwala, nakasulat dito, Great Qing Kangxi Rate. May maliit na titik, gawang China. Wala naman. Nangloloko ka ba? Baka dapat. Tama na. Lolo Shen, Kuya Linyuan, tingnan niyo siya. Agad niyang sinabi, peke ang regalo kay Lolo. Walang ebidensya. Binabatikos niya ako ng walang Dapat kang lumaban para sa hustisya. Mayordomo, kunin mo ang lente. Agad, Sir. King, nag-aral si Nanan sa Yoncheng University ng pagkilatis ng antigo. Makinig kayo, para hindi maloko. Isang estudyante lang yan? Akala ko ba? Alagad ng dalubhasa. Anong mga antigo na ba ang nakita niya? Mapagkakatiwalaan ba siyang magsuri? Ang bagay na ito ay sertipikado ng mga dalubhasa. Tunay na, antigo mula Qing Dynasty. Nagkataon, dinala ko. Ang expert, nagpatunay nito, properly. Paki-approach. Binibining Chen. Ikaw na magsabi, mula sa ang dinastya, ang mangkok na ito. Ang mangkok nyo ay mula panahon ni Emperador Kangxi, tulad ng sinabi ko dati. Su Jianan, nakikita mo, ito si guro sa kasaysayan ng Yangcheng University. Katulad ng propesor, isang estudyante, hindi makakapantay sa kanya. Su Jianan, bakit ka nandito? GV, ang tagal na nating hindi nagkita. May mga dapat akong asikasuhin. Aalis na muna ako. Teka, GV, huwag ka munang umalis. Kasama ko lang, si Miss Chen dito para magpakadalubhasa. GV, sinasabi mong Kangxi era, ang mangkok na ito. Tama, mahigit 10 taon na ako sa larangang ito. Hindi ako nagkakamali. Ito ay Kangxi era na, Family Rose na porselana. Bakit mukhang porselana, pang-export noong 1950? Su Jianan, baguhan ka pala. Ano ba ang alam mo? Makinig kang mabuti. Huwag mong isipin na dahil may kopya ang pamilya nyo ng Orchid Pavilion Preface, ay pwede ka nang manghamak. Hindi ka tanggap-tanggap ang yabang mo. GV, napanood mo na ba ang mga live stream ngayon? Kung oo, malalaman mong ang tunay na mangkok na ito ay akin na. Sa iyo, ano ng lakas ng loob mo? Ikaw na mukhang pulubi, may-ari ng antigo. Kalokohan, hindi mo ba sinabi, iyo ang mangkok na ito? Patunayan mo nga, ipakita mo ang ebidensya. Kailangan mong pumunta sa museo dahil na-i-donor ko na ito sa museo. Sinungaling ka, Kuya Linyuan. Saan mo nakita ang impostor na ito? Puro salita lang, wala namang laman. Lolo Shen, maligayang kaarawan. Salamat. Ikaw si Miss Shu, marami na akong narinig tungkol sa'yo. Sa wakas ay nakilala na rin kita. Lolo, paano mo siya nakilala? Puno siya ng kasinungalingan. Ako kaagad niyang inakusa na nagbigay ng peking regalo. Tama na. Alam mo ba kung sino siya? Bawat artifact na kanyang donasyon ay pambansang kayamanan. Walang katumbas na halaga. Daan-daang antigo, hindi lang ang Orchid Pavilion Manuscript. Lolo, ako pa ang sinaktan mo para sa isang estranghero. Chen Ching Ching. Makinig kang mabuti. Si Binibini Shu ay sumisimbolo ng tunay na integridad. Walang paninirang puri ang palalampasin. Binibini Shu, taos-puso akong humihingi ng tawad. Ang apo kong babae ay nasaraan ng ugali ng pamilya. Walang nasirang relasyon. Ji Chen, iminumungkahi ko, makipag-ugnayan sa nagbenta. Baka sakali, mabawi ang ilang pagkalugi. O kaya naman, kumonsulta kay Jilly. Meron siyang mga kasagutan. Ako, hindi ko alam. Salamin pakmalaki, sir.
Nakasulat Made in China. Lei, sinabi mo sa akin sa abroad na ito ay sabi mo, bilhin agad, bago nila mapansin. Niloko mo ako. Chen, kumita lang ako ng komisyon. Ang dayuhan ang kumita ng malaki. Ikaw, sinungaling ka, mga guardia. Dalhin ang impostor na ito sa presinto. Miss Chen, hindi ito pagkakamali. Miss Chen, pakiusap. Hindi na maulit. Miss Chen. Binibining Shu, ang tunay na mangkok, ay nasa mga donasyon mo ng artifacts. Nakita ko sa live stream. Bumili ng bagay. Pero ayaw ipakita, patanjin muna ako, huwag kang masyadong sekreto. Nakakahiya. Ako, ay na-diary. Ginoong Shen, taos puso kong patawad, nagmukha tayong tanga. Huwag mag-alala. Mga kabataan, madaling magkamali. Nan, marami sa mga kaibigan ko, gusto kang makilala, mamaya, ipapakilala kita. Lolo, huwag magmadali, kailangan kong makipag-usap kay Nan. CJ, kung ganoon, pwede mong hiramin si Nan sa ngayon, pero siguraduhin, ibabalik mo siya, maghihintay ako, huwag kang mag-alala. Tara na. Teka. Sujianan, ngayon ay, kaarawan ni Lolo Shen, ako may dala ng regalo. Taos puso kong handog, binibining Su. Nasaan ang regalo mo? Shen Ching Ching, kung mag-iingay ka pa, ipapauwi na kita. Binibining Shu, ang aking apo. Lolo Chen, kung hindi sinabi ni Miss Chen, naalala ko sana, nakalimutan ko ang regalo. Lolo, ito ang regalo ko para sa inyo. Ano to? Birthday card ba yan? Huwag mo sabihin isa ito sa mga sulat kamay na may libu-libong salita para sa birthday card. Sujianan, hanggang saan pa ba ang kakornihan mo? Anong panahon na ba tayo na gumagamit pa ng greeting cards? Kopya ito ng The Blue Pouch Sutra. Alam kong ang Shen Group ay namumuhunan sa medical na industriya. Sa tulong nitong libro, maaari nilang buhayin muli ang mga nalimutang medikal na formula. Ang pagpapasigla ng tradisyonal na Chinese medicine, ang huling hiling ng lola, nilinyuan bago siya pumanaw. Nan, hindi ko talaga alam kung paano kita pasasalamatan. Wala naman akong nagawa, talaga. Ang orihinal na manuskrito ay naidono na nasa museo. Hindi basta makakakuha ang iba ng kopya nito. Kailangan pa ng mga artifact ng espesyal na preserbasyon para pang matagalan. Ang totoo, nasa atin na ang advantage. Negosyo ay giyera sa huli. Lolo, ito ang access pass. Sa restricted areas ng Yuncheng Museum, alam kong mahilig ka sa mga artifact. Gamit itong pass, makakapunta ka sa Yuncheng Museum at makipagtulungan sa mga eksperto. Sa pagsasaliksik ng mga artifact, ituring mo na lang itong libangan. Walang kwenta lang, yang museum pass na yan. Di pa unlad na lugar ng Cloud City. Admission pass. Narinig ko. Salamat kay Binibining Su na nag-donate ng mga antigo. Ngayon ay pinag-agawan ang mga pass na ito. Shen matanda, swerteng-swerto ka. Ang pag-appraise ng artifact kasama eksperto ay bihirang pagkakataon. Binibining Shu, may kasama ka na ba? Ang apo kong lalaki ay gwapo. 3rd year sa kolehiyo. Bagay kayong dalawa. Paano kung kita ipakilala? Single din ang apo ko. Kakatapos lang sa kolehiyo, nagmamanage na siya ng family business namin. Magugustuhan mo siya. Mag-set na tayo ng meeting ngayon din. Mga kasama. Siksu Jianan. May boyfriend na. Sino siya? Anong klaseng lalaki ang karapat-dapat sa kanya? Ako. Ako ang boyfriend ni Jianan. Kontento na, Shen boy. Maganda naman ang lagay mo, pero medyo matanda ka na. Samantalang, 22 anyos lang ang apo ko. Tama na yan. Nan, hinahabol na ng pasaway kong apo. Tumanda na siya. Pagkatapos ng ilang taon, nakahanap din siya. Lolo, kailangan kong makausap. Sinanang pribado, pwede ba? CJ, tayo na. Umupo na. CJ, alam kong gusto mo si Linyuan, pero hindi ko ito mapipili. Matagal na kayong magkakilala, pero hindi niya napapansin nararamdaman. Ang tadhana sa pag-ibig ay hindi natin mahuhulaan. Ang sinabi mo kanina. Nan, may nararamdaman ako sa'yo. Tatanggapin mo ba ito? Elder President. Sir, may urgent na balita. Anong nangyari? Level tayo ng Lee Corp sa mapanirang taktika nila. Kung di tayo kikilos, malulugi tayo ng malaki. Ihanda ang sasakyan. Pupunta tayo sa opisina. Opo, sir. Nan, mabuti ka lang ba dito? Asikasuhin mo ang trabaho mo. Bisitahin ko si Lolo. Di ba't may sinabi si Lolo na ipakikilala niya ako sa mga kaibigan niya? Hintayin mong bumalik ako. Lee Corporation. Lee Dafu. Ano ba talaga ang pakay niya? MS Shu. Lee Dafu. Nasaan ka na? Ano ba talaga ang gusto mo? Binibining Shu, napakatalino mo. Alam mo nang hinahabol ko.
Sinasadya mong atakihin ang Shen Corporation. Gusto mo ang kaban ng kayamanan. Matalino, marami akong paraan para wasakin ka, pero pinili ko ang pinakamahirap. Alam mo ba kung bakit? Tigilan ng pagpaligoy-ligoy. Gusto kong matauhan ka, na yung sinasandalan mong makapangyarihan, ay hindi mo kayang asahan. Ibigay mo na ng maayos ang kaban. O kung hindi, papanayin ko ang kumpanya ni Shen Lin Yuan, sa loob ng 24 na oras. Ikaw. Si, narito ang mga update mula sa ating mga regional branch. Inagaw ng Lee Corporation ang halos kalahati ng negosyo natin. Sinisira nila ang ating mga supply channels. Bakit ba nila tayo ginigipit ng walang takot? Ano ba ang target nila? Nagkakasalubong ang negosyo natin sa Lee Corporation. Ito na ang ating pagkakataon. Paalalahanan ang lahat ng departamento na magpulong kaagad na uunawaan. Lee Daffy, masyado ka nang matagal sa pwesto. Huwag mong isiping makakaya mo. Gawin ang gusto mo. Pumunta. Kay Nandan kaagad. Opo. Jilly, narito ako. Puntirya ka, binibini Shu. Narito ang kaha. Paatrasin mo mga tauhan mo. Ngayon din. Paano ko malalaman na sincero ang usapan? Subukan mo. Pero, kailangan mong ibigay ang totoong Lantern Jishu Scroll. Ito ang perang ibinigay mo sa magulang ko. Nabawi ko na lahat. Kunin mo ulit. Hindi yon kasama sa kasunduan natin. Pamana yan ng lolo ko sa akin. Hindi ko pababayaan ang mga kayamanan. Ito ay mapunta sa'yo. Oh, mararamdaman mo ang lakas ng bulkang mayon. Matigas kang tumawad, binibini Shu. Sige, ang Lantang Jishu. Sa huli, di kayang pantayan ng kaha. Ibigay mo sa kanya. Teka, utusan mo mga tauhan mo na tigilan ng Shen Corporation. Sige, may isasagawa yan. Bumaba kayo. Jilly, tandaan mo, para makuha ang laman ng kaha, kailangan mo ng matibay na loob. Mas dalisay ang hangarin mo. Mas madaling mahahayag ang hinahanap mo. Sandali. Paano ko mapatutunayan na tunay ito? Pigilan siya. Pangulo, nahanap na namin ang restaurant ni MX2. Pumunta ka agad doon. Opo. Narito, dalhin mo ang maletang ito. Mabigat, di ko kaya. Lahat kayo, umalis na. Ihatid ng maayos si MS, Shu. Nanan. Nanan, ayos ka lang ba? Nasaan ang maleta? Para sa'yo ang perang ito. Salamat. Kumusta ang acting ko? Di masama, no? Talagang artista ka sa pagkatao, di ba? Ang galing ng pagganap mo. Bayad mo ayon sa usapan. Alis na. Kaya, gumamit ka ng peking maleta para lokohin si Lee Dafu. Yang malito na yan. Mukhang ordinaryo pero aabusuhin nila. Ito ng matagal. Tingnan mo pa. Ang nakuha ko. Lanting Jitsu. Director Shen, nandito ka na. Sayang lang, huli ka na. Ang militan ng kayamanan ay akin na. Lee Dafu, huwag kang magpakapalat. Anong magagawa mo? Galit na walang kwenta? Hinay-hinay lang. Huwag tayong pumatol sa kanya. Iuwi muna ninyo ako. Ball, oh ball. Nakikiusap ako. Bigyan mo ako ng elixir ng immortalidad. Sesame, bukas. Kung hindi yun, bigyan mo naman ako ng relikya. Mas mahalaga pa sa Lantang Jishu, ang malamat na obra maestra ng kaligrafya. Sesame, bukas. Sesame, bukas. Magbukas ka. Dahil kaya, kulang ang aking debosyon. Dapat bang magsunog ng insenso? At maglinis ng katawan, ritual muna ng paglilinis, o kaya maligo muna? Nauunawaan ko, Presidente. May problema sa tahanan ni Miss Tsu. Sino yun? Ligtas ba ang lola ko? Si Imai Yiminyuan po. Huwag kayong mabahala, Miss Tsu. Ang seguridad natin, kontrolado ang lahat. Bilisan mo. O siya nga pala, Nana.
Nakakita kami ng mga larawan tungkol kay Yumenyuan. Tingnan mo, Totoo ba ito? walang duda. Mahahanap kaya natin ito? Inang. Hindi ba ito ang pamilya Shu na nag-ambag ng mga antigo? At naging balita kamakailan? Sino ito? Lumuhad ng buntis na buntis. Kawawa naman. Parang. Manugang ng pamilya Shu. Kung may sasabihin ka, sabihin mo ng maayos. Tigilan mo ang pagluhod. Inang. Bigyan ninyo po ako at ang sanggol sa tiyan ko ng pagkakataong mabuhay. Nakulong na si Wenti. Ang bahay namin. Na-embargo na. Sa kalagayan kong ito, wala na akong matutunguhan. Inang. Isipin ninyong dalak ang tagapagmana ng Shu. Pakiusap kay Nanan ng awa. Bigyan ninyo ako ng pag-asa. Anong gusto mo? Nanan. Nahatulan na ang tatay. Bayad na ang lahat ng utang. Bigyan mo ako ng pagkakataon. Balita ko pinabayaan siya ng magulang niya. Pero ang may sala ay nahatulan na. Bakit idadamay pa? Ang inosente? Tama. Malapit ng mga anak. Kung may mangyari, 2 buhay mawawala. Masyadong malupit si Shu Jianan. Ako ang may pakana. Ano bang ipinilit ko sa buntis ako? Walang trabaho. Walang matirhan. Ang batang ito ay dugo ng inyong angkan. Hindi nyo pwedeng pabayaan. Naalala ko buntis ka lang nung nakaraan. Bakit ang laki ng tiyan mo? Nabusog lang ako. Malakas kumain. O baka naman itong bata. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Sinisira mo ang pangalan ko, Nanen. Alam kong ayaw mo. Sa sanggol sa tiyan ko, ang may ibang ina. Pero hindi mo pwedeng pagbintangan ako ng ganito. Matatag ang samahan naming mag-asawa ng tatay mo. Kahit nung nakakulong siya, hindi ko siya hiniwalayan. Kung ayaw mong maghiwalay, paano yung naghihintay sa'yo? Saan ang patas doon? Lumabas ka na. Magsalita ka, aminin mo lahat ng ginawa mo. Walang tatago. Huwag mong sabihin. Matagal na kaming magkasama. Sabi niya ang galing ko raw. Malakas daw ako. Sa akin lang daw niya naramdaman ang tunay na bigayan ng babae. Teka, Sa totoo lang, alam kong pera lang ang habol niya. Gusto ko lang ang katawan niya. Obsesyon ni Xuwenting ang magkaanak ng lalaki pero hindi niya kaya. At isa pa, pumunta siya rito para mangikil ng pera. Tapos magtanan, kasama ko, sir. Sinabi ko na, lahat ng alam ko, nakikiusap ako, paalisin niyo na ako, sir. Paano mo? Paano mo nagawa to? Labas? Naawa pa ako kanina. Pero wala silang hiya. Anak pa ng ibang lalaki. Napakahiya. Tama. Naawa pa nga ako sa kanila. Walang hiya talaga ang mag-asawang yan. pinagchichismisan mo ako, ni hindi ko nga siya kilala. Matibay ang ebidensya. Tigilan mo ang pagdadahilan, maaari kang umalis ka na ngayon, o kaya, sasabihin ko kay Xuwenting lahat, pagkalaya niya. Pagsisisingan mo to. Sir, kung wala na pong iba, aalis na po ako. Anong ginagawa mo? Sir, naglilinis lang po. Bakit mo? Kaya mong buhatin yung pahon na yan? Ibaba ko na po agad. Shujanen, sinungaling ka. Ang kapal mo ng mukha. Boss, may emergency. Shen Corporation, kinuha ang kumpanya natin, maraming departamento. Ano? Shen Lin Yuan, wala kang respeto. Alis. Ihanda ang sasakyan. Opo, sir. Nanan. Tayo ba'y talagang lilipat na? Lola, ang bahay na ito ay sira na talaga. Habang nasa eskwela ako, laging akong nag-aalala. Ang bagong apartment ay inayos mismo ng direktor. Magandang lugar, ligtas na komunidad, may sentro para sa nakatatanda, mayroon kang mga kasama doon. CJ, Shujanen. Pangahas kang magpakita ng peking kaso para lokohin ako. Walang dayaan dito. Nasa akin ang totoo. Tigilan ng pagsisinungaling. Mga gwarda. Dakpin ng kriminal na ito. ano ang ginagawa ninyo? Huwag ninyong galawin si Nanan. Alol na matanda. Sarahan mo ang iyong bibig. O dadalhin ko. Kayong dalawa. Lola, ayos lang. Sasama ako sa inyo. Pero, huwag ninyong gagalitin si Lola. Sang-ayon. Matandang babae. Swerte ka. Nakaligtas ka dito. Ngayon, umalis na kayo. Nanan, Lola, mabuti rin ang lahat. Li Dafu, bakit ba napaka-obsessed mo sa malita ko? Wala na talagang natitira sa loob nito. Itinatago ko lang ito bilang souvenir. Akala mo tanga ko? Bigla na lang naglabas ng 20 anti-gang bagay.
Sasabihin mo bang, ordinaryong melite lang to? Makinig kang mabuti. Ngayong araw na ito, pipili ka. Kusa mong ibigay ang melita. Oo. Papatayin kita. Sa akin mananatili ang melita. Kunin mo. Ibinibigay ko na. Teka, noong nakaraan, gumana lang to nung sinabi mong bukas sesame. Sabihin mo ang magic words. Sabihin mo, ngayon din. Huwag. Gawin mo. Bukas sesame. Nasaan ang mga andito? Bakit walang laman? Nasaan ang kayamanan? Paano pa ito gagana? Talagang ubos na ito. Niloko mo ako, magdudusa ka. Tumigil ka dyan. Shen Lin Yuan, hindi pa tayo tapos, at naglakas loob ka pang humarap. Sige, ngayon, ako'y papatayin ko muna ang babaeng ito, saka na ang kayo. Dedafi. Nasa daan na ang mga pulis. Magdasal ka na. Ikaw ang tumawag ng pulis? Kung hindi ko makakamit, wala ring makakakuha sa inyo. Susunugin ko ang bahay na ito, at isasama ko kayong lahat. Ridafu. Pinaghihinala ang pagtutulak ng artifact. Dalhin ninyo siya. Kilala ko ang komisyoner ninyo. Pakawalan niyo ako. Salamat sa pagsagip mo ulit. Natutuwa ako't ligtas ka. Ikaw ang ating pinakabatang appraiser ng mga relikyang kultural at ipagtatanggol kita, di ba? Matanda ka na nga. Bakit ang tamis pa ng mga salita mo? Tama. Nabalitaan kong malapit nang makalaya ang mga magulang mo. Ano ang ibig sabihin niyan? Sa pagkakaalam ko, ang pera ng tatay mo, kinuha ni Yemeng Yuan, tumakas siya kasama nito, at ang nanay mo. Hindi ka na nila abalahin. Kung malaman man ito ng kaluluwa ni Lolo, pagpapalain tayo niya, di ba? Nanan. Ako. Sisiguraduhin kong maayos ang trato sa'yo. Pakakasalan mo ba ako? Hindi pwede yan. Bakit naman? Ang pamilya ko, hindi pa pumapayag. Wala pa akong nahandang date. Ito ay